Invincible Divine Sword Chapter 831 hanggang 840. Ang mga buhay na ito ay malapit ng ipanganak. Ang mabilis na boses ni Ding Ye ay tumunog, mabilis, maglaan ng oras, maglaan muna ng oras. Buhay na patay. Nanginginig siyang Xiaotian. Inilibing dito ang lahat ng emperador. Kung ang lahat ng buhay sa itaas ng emperador ay lumabas sa kabaong, natatakot siyang mamatay. Hindi siya maprotektahan ni Ding Ye, dahil hindi pa nakaka-recover si Ding Ye ngayon. Naisip ito ni Yang Xiaotian, at agad na hinimok ang 5 pangunahing sangay. Ang mga pakpak ng totoong dragon sa likod niya ay nakaunat. Siya ay naging isang unang klaseng ilaw at sumugod sa direksyon ng oras ng oras. Ang nadaanan ko ay nagdulot ng kakilakilabot na bagyo. Ganyan si Rao. Nagmamadaling lumabas si Yang Xiaotian. Biglang sumabog ang isang malaking kabaong sa harap, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay nawala. Isang matangkad na figure ang nagmamadaling lumabas sa malaking kabaong. Ang matangkad na figure na ito, ang malakas na hininga sa kanyang katawan ay higit pa kay Deng Tong, na siyang rurok ng emperor, at kumakain ng Chen. Malinaw, ito ay isang malakas na nalampasan ng emperador. Nang ang figurang ito ay sumugod sa labas ng kabaong, ang kamanghamanghang bagyo ay ginulong, ang kahangahangang bagyo ay tinangay ang mundo, at ang nakapalibot na mga bundok at Yang Xiaotian ay binomba. Nasira, hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at hinimok ang larangan ng 15 espada. Ang mga Diyos ng parang ay nagbubunyi, at ang kapangyarihan ng espada sa larangan ng 15 espada ay binomba ang bagyo. Sumasabog. Ang bagyo ay binomba. Ang mga pakpak ni Yang Xiaotian sa likod ng totoong dragon ay dumaan sa lugar kung saan itinulak ang bagyo. Nang lampasan na ni Yang Xiaotian ang matangkad na katawan, biglang sumigaw ang matangkad na anino sa kalangitan, na gumagawa ng kakaibang tunog, at ang tunog ng nakakatakot na alon, ay nagulat sa pag-ungol ng ulo ni Yang Xiaotian. Kaagad pagkatapos, biglang tinapik ng matangkad na figure si Yang Xiaotian. Mula sa pananaw ng hitsura, ang matangkad na figure na ito ay hindi naiiba sa buhay na tao, ngunit kapag siya ay bumaril, siya ay lahat ng kakilakilabot na patay at bangkay. Ang kakilakilabot na kamatayan at ang agresibong palad ng bangkay ay yumanig sa mundo at pinatay si Yang Xiaotian. Nalampasan ng kabilang partido ang pagkakaroon ng emperador. Kung gaano kalakas ang lakas ng palad, agad na binaril ang mundo ng pagtatanggol na nabuo ng 5 Diyos ni Yang Xiaotian. Nang mabaril ang palad, bumangon si Ding Ye, at ang kanyang buong katawan na gininto ang apoy ay agad na binomba sa kakilakilabot na palad at binomba ang dibdib ng kalaban. Ang matangkad na figure ay binaril sa mga taluktok ng bundok. Pumunta ka. Pinuprotektahan ni Ding Ye si Yang Xiaotian at mabilis na sinabi, maglaan muna ng oras. Si Yang Xiaotian ay galit na hinimok ang kanyang buong katawan para sa lakas, at sumugod sa oras muli tulad ng kanyang buhay. Sa anumang kaso, kailangan niyang makuha ang oras ng oras. Bago ang lahat ng mga buhay na ito ay ipinanganak, nakukuha niya ang oras ng oras. Kung hindi, kapag ang lahat ng mga buhay na ito ay ipinanganak, siya ay hindi nais na makatakas sa lahat. At sa susunod na gusto kong kumuha ng oras, wala ng pag-asa. Aba, biglang, isang malaking kabaong ang sumabog sa harap ng isang malaking kabaong, at isa pang makapangyarihang pag-iral ang sumugod palabas ng kabaong. Nang ang makapangyarihang pag-iral na ito ay mabilis na lumabas sa kabaong, ang nakapalibot na kalawakan ay nagulat, at ang malakas na hininga ng kalaban ay mas malakas kaysa sa mga buhay na patay kanina, at ito ay higit sa 1 punto. Isang santuwaryo ng langit, Ding Ye Xiaodao. Agad na binigyan ni Yang Xiaotian si Ding Ye ng santuwaryo ng Tiandao. Ang gininto ang apoy ng katawan ni Dingay ay mabigat, at ito ay nagpailaw sa libingang bangin at hindi alam kung gaano kalawak ang espasyo. Boom! Muling pinalayas ni Ding Ye ang makapangyarihang pag-iral. Chaos Optimus Sword. Nang lumipad si Ding Ye sa isa't isa, kumaway si Yang Xiaotian. Ang batas ng kaguluhan ng 26 na milyong kaguluhan ay hinihimok. Ang katawan ng espada ay bumaril ng isang nakapangangilabot na espadang kaguluhan, at ang larangan ng 15 mga espada ay naging isang haligi ng espada ng Xingtian, at itinulak nito ang kamanghamanghang bagyo na kagagaling lang ng kabilang partido. Gayunpaman, nang dumaan si Yang Xiaotian sa kamanghamanghang bagyong iyon, biglang sumabog muli ang ilang kabaong sa harapan at lumipad palabas ang ilang figure. Ang 4 na pag-iral na ito ay mas malakas kaysa sa ngayon. Parami ng parami, ang kaligtasan ng mga patay ni Yang Xiaotian ay lalakas at lalakas. Patayin, sinabi ni Dingay, bigyan mo ako ng 2 pantas ng langit. Binigyan ni Yang Xiaotian si Ding Ye ng 2 pantas ng Tiandao. Pumalakpak muli si Ding Ye, at binomba ang 4 na buhay na hamarang sa mga nabubuhay sa harapan niya. Si Yang Xiaotian ay patuloy na nagmamadali sa oras ng oras. Sa ganitong paraan, inubos ni Dingay ang banal na tubig sa lahat ng paraan, at patuloy na lumipad patungo sa muling nabuhay na buhay.
Unti-unting lumapit si Yang Xiaotian sa oras ng panahon. Biglang, isang malakas na ingay ni Xiaotian ang nakakita ng nakagugulat na alon sa dulo ng harapan, at isang buhay na patay na lalaki ang pumatay kay Yang Xiaotian. Ang buhay na patay na ito ay isang master ng Demon of the Prison. Ming Kung Demon. Naalala ni Yang Xiaotian ang isang tiyak na pag-iral. Ang Magic Zone ay pangalawa lamang sa ninuno ng Demon of the Prison. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang Magic Zonzon ay inilibing sa Burial Cliff. 20 sa banal na tubig ng langit. Dingye Xiao Dao. 20. Intersection. Bagamat nabalisa si Yang Xiaotian, hindi siya nag-atubili, at agad na binigyan si Dingye 20 ng Tiandao Holy Water. Nilamon ni Dingye ang santuwaryo ng 2020 Towers, at lumitaw pa ang katawan ni Ding sa mahiwagang Avenue Rune, na walang kapangyarihang makipagtunggali sa Magic Zonzon. Ang Magic Zone ay binombo hanggang sa dulo ng libing, at sa mahabang panahon, nagkaroon ng napakalaking tunog ng kalangitan. Patay. Tumingin si Yang Xiaotian sa dulo ng langit. Walang kamatayan, malubhang nasugatan lang. Sabi ni Dingye. Nang makitang napakalakas ni Dingye, ang kabilang partido ay malubhang nasugatan, at nagulat si Yang Xiaotian. Pagkatapos, pinasabog ni Uncle Ding ang 12-12 ng mga zombie, at sa wakas ay dumating si Yang Xiaotian sa monumento ng oras. Nakita ko ang monumento ng oras na nakasingit sa bangin sa harapan. Ang bangin na ito ay medyo naiiba sa mga bangin na nakasalubong niya sa daan. Mas matangkad ito at mas malaki, at walang kabaong, ngunit napuno ito ng malamig na hangin na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Sa pagkakataong ito, patuloy na lumalapit ang mga dagandong mula sa likuran, at halatang papalapit na ang mga zombie sa likuran. Hindi na nagdalawang isip si Yang Xiaotian, at lumipad patungo sa monumento ng panahon. Ang eternal na banal na katawan ay gumagana, at ang kapangyarihan ng oras ay bumabalot sa monumento ng oras, at biglang itinaas ang monumento ng oras mula sa lupa. Nang bumangon ang monumento ng oras mula sa lupa, biglang nagsimulang gumuho ang buong bangin, at ang nakakatakot na malamig na hangin ay sumabog mula sa ilalim ng bangin na parang isang pagsabog ng bulkan. Nayanig ang mundo. Ang walang katapusang espasyo ng Burial God Cliff ay nanginginig. Nagulat si Yang Xiaotian. Mabilis siyang umatras kasama ang monumento ng panahon. Habang si Yang Xiaotian ay mabilis na umaatres, biglang, isang malungkot at nakakatakot na lantang kamay ang nagunat mula sa ilalim ng bangin, ang batas ng hari ng chaos. Bayan mo na ako. Ang kapangyarihan ng mapanglo at nakakatakot na lantang kamay na ito ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Dark Sky Demon Lord. 30 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Umungol si Dingye. Binigyan ni Yang Xiaotian si Dingye ng 30 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Muling lumitaw ang Avenue Rune sa katawan ni Dingye, at nabangga niyang muli ang lantang kamay. Boom! Ang kakila-kilabot na kapangyarihan sweep. Ang mga nakapalibot na bangin ay gumuho lahat. Itinulak ni Yang Xiaotian ang 5 malalaking divine body sa sukdulan, inalis ang Time Divine Monument, at patuloy na umatras ng mabilis, ngunit ang kapangyarihan ni Dingye at ang pambobomba ng kalaban ay masyadong nakakatakot, at naabutan nila si Yang Xiaotian sa isang iglap, binobomba si Yang Xiaotian na parang rumaragas ang baha. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mapanirang puwersa na dumarating sa kanya, at bago niya ito maisip, ginamit niya ang likas na kakayahan ng kanyang martial soul, pagtatago ng espasyo, at nawala kaagad. Sa paglipas ng mga taon, nakalunok siya ng hindi mabilang na dami ng Hanyuan Tianjie Thunder Water at Tiandao Holy Water, at ang kanyang dalawang martial souls ay patuloy na bumubuti. Ngayon, habang ang kanyang martial soul ay bumuti, ang kapangyarihan ng likas na kakayahan ng kanyang martial soul, ang pagtatago sa espasyo, ay naging mas malakas, at siya ay ganap na sumanib sa espasyo, at ang buong tao ay pumasok sa kailaliman ng espasyo. Gayunpaman, tulad ng pagtago ni Yang Xiaotian sa kaibuturan ng espasyo, agad siyang tinamaan ng mapanirang puwersa. Sa ilalim ng pambobomba ng mapanirang puwersa, ang espasyo ng libu-libong milya ay marahas na nanginginig. Naramdaman ni Yang Xiaotian na siya ay tinamaan ng isang hindi nakikitang nakakatakot na puwersa, at ang buong tao ay nahulog muli mula sa kailaliman ng espasyo, ibinuka ang kanyang bibig, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Gulat na tiningnan ni Yang Xiaotian ang payat na kamay. Kanina lang, bunga lang ng kalaban at kapangyarihan ni Mr. Ding. Ngunit kahit na nagtago siya sa kalawakan at pumasok sa kailaliman ng kalawakan, hindi pa rin niya mapigilan ang natitirang kapangyarihan. Ang lakas ng taong ito ay malamang nahigit pa sa maraming mga ninuno. Kahit na hindi siya kasing lakas ng 10 dakilang ninuno tulad ng ninuno ng Eternal God Kingdom, malamang na hindi siya gaanong nasa likod. Sino ang taong ito? Mukhang hindi pa siya patay. Bakit siya inilibing sa Burial God Cliff na ito?
Fair na. Matapos sumabog si Uncle Ding at ang kabilang partido, agad siyang naging gintong apoy upang protektahan si Yang Xiaotian. Kaagad na pinaandar ni Yang Xiaotian ang malapad na bangka ng dagat ng buong lakas, naging isang daloy ng liwanag, napunit ang kawalan, at patuloy na lumusot sa hangin sa labas ng Burial God Cliff. Ngayon parami ng parami ang mga buhay na patay na nabuhay muli mula sa kabaong. Kung magde-delay pa siya ng 1 minuto, mas delikado siya. Habang si Yang Xiaotian ay baliw na lumilipad sa labas ng Burial God Cliff, ang payat na kamay na kagagaling lang ni Uncle Ding ay umunat muli sa lupa na may dugo. Halatang nasugatan na ang kabilang partido sa pagsabog ni Uncle Ding kanina lang. Gayunpaman, hindi sumuko ang kabilang partido at muling sinunggaban si Yang Xiaotian. Manatili ka rito. Ang payat na kamay ay tumawid sa kawalan, dumaan sa defense formation ng Vast Sea Boat, at umabot sa likod ni Yang Xiaotian. Mabilis na lumipad sa harapan, naramdaman ni Yang Xiaotian ang kamay sa likod niya na humawak sa kanya, at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Nang mahawakan siya ng kabilang partido, ang katawan ni Ding Ye ay natatakpan ng gintong apoy. Bang! Nakuha ng kabilang partido ang gintong apoy at napabalik. Naramdaman ni Yang Xiaotian na may puwersang sumugod sa kanya, ngunit hindi siya nasugatan sa pagkakataong ito. Si Yang Xiaotian ay galit na hinimok ang 5 mga divine body na lumalaban sa langit, lahat ng mga divine veins, at lahat ng kapangyarihan ng batas ng kaguluhan, at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagbuo ng Vast Sea Boat, at lumipad palabas ng Burial Cliff ng napakabilis. At hindi pa rin sumusuko ang payat na kamay sa likod niya, at patuloy na humahabol sa likod. Bilang karagdagan sa payat na kamay, parami ng parami ang mga buhay na patay na nabuhay muli mula sa kabaong, at si Yang Xiaotian ay higit na inatake, at ang kanyang bilis ay lubhang naapektuhan. Tinansya ni Yang Xiaotian na kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang himukin ang Vast Sea Boat Formation, lumipad ng buong bilis, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas, aabutin ng kalahating araw para makalabas sa Burial God Cliff. Kalahating araw, naramdaman ni Yang Xiaotian ang lantang kamay at ang grupo ng mga buhay na patay na humahabol sa kanya, at ang kanyang mukha ay nagdilim. Mayroon lamang siyang 3 o 4 na raang subo ng Heavenly Daw Holy Water sa kanya ngayon, at hindi niya alam kung magtatagal ito hanggang sa umalis siya sa Burial God Cliff. Kaya, mula ngayon, kung hindi na niya kailangang gumamit ng Heavenly Daw Holy Water, hindi na niya ito gagamitin, at ang Heavenly Daw Holy Water ay dapat gamitin ng matipid. Sa kabutihang palad, ang Time Monument ay kinuha na ngayon, at kung si Master Ding ay nagtatanggol lang, hindi na niya kailangang gumamit ng maraming Heavenly Daw Holy Water. Pagkatapos magtiis ng 12-dosenang pag-atake mula sa lantang kamay, lumabo ang gininto ang apoy ni Master Ding, at uminom siya ng 1 subo ng Heavenly Daw Holy Water, pinuprotektahan si Yang Xiaotian at patuloy na lumipad palabas ng Burial God Cliff. Mas mabilis. Mas mabilis. Itinapon ni Yang Xiaotian ang iba pang mga iniisip, at ang tanging naisip ngayon ay ang umalis muna sa Burial God Cliff. Nang si Yang Xiaotian ay nagmamaneho ng sasakyang pangkalawakan ng napakabilis, biglang may sumigaw, at ilang mga disipulo ng sekta ang kinubkob ng mga buhay na patay sa di kalayuan, at ang ilan ay napunit sa kalahati. Ang mga sect disciples na iyon ay ang mga nakilala ni Yang Xiaotian kagabi na nag-uusap tungkol sa labanan sa pagitan ni Meng Bingzhou at ng Blood Demon Ancestor. Iligtas mo ako, nakita ng isa sa mga disipulo si Yang Xiaotian at sumigaw. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay nadurog siya ng mahika na kamay ng buhay na patay. Sa isang kisap mata, ilang tao ang namatay ng walang kumpletong katawan. Hindi tumigil sandali si Yang Xiaotian at mabilis na lumipad palabas. Sa daan, nakatagpo niya ang maraming sekta at mga alagad ng pamilya na kinubkob at pinapatay ng mga buhay na patay. Ang mga disipulo ng sekta at pamilyang ito ay mga disipulo ng ilang mga super force sa Demon Ancestor Continent, at sila ay pambihira sa lakas, ngunit sa pagharap sa mga buhay na patay na ito, walang makakatakas. Kahit na may mga nilalang na nalampasan ang Diyos Emperador sa kanila, pinatay pa rin sila ng mga buhay na patay. Ang mga nilalang na ito ay pawang mga makapangyarihang Panginoon na pinatay ng mga buhay na patay sa isang napakamiserableng paraan. Nang sila ay pinatay, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Hindi nila akalain na mamamatay sila sa Burial God Cliff. Bagamat hindi na kailangan ni Ding Ye na gumamit ng maraming Heavenly Daw Holy Water upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang Heavenly Daw Holy Water kay Yang Xiaotian ay unti-unting bumababa sa ilalim ng pagtugis ng payat na kamay sa likod niya. Habang papalapit si Yang Xiaotian sa panlabas na gilid ng Burial God Cliff, biglang, isang malamig na ungol ang tumunog mula sa pinakamalalim na bahagi ng Burial God Cliff, basura. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Ang malamig na ungol ay parang magulong kulog. Pagkatapos, isang kulay abong higanteng kamay ang namula sa manipis na hangin.
Ang kulay abong higanteng kamay na ito ay dumaan sa maraming espasyo at napunta sa tuktok ng ulo ni Yang Xiaotian sa isang kisap mata. Nakita ko na ang kulay abong higanteng kamay na ito ay puno ng kamatayan, at ito ay talagang pinalapot mula sa hindi mabilang na mga patay na ulo. Hinawakan ng abuhing higanteng kamay si Yang Xiaotian, at ang espasyo ay nanginginig. Ang kapangyarihan ay maraming beses na mas malakas kaysa sa payat na kamay. Matapos lunukan ng 2 subo ng Heavenly Dao Holy Water, ang gininto ang apoy sa katawan ni Ding Ye ay muling nagningning, at ang Dao Rune sa katawan ni Ding Ye ay bahagyang napalitan ng Dao Formation. Bang! Hinawakan ng abuhing higanteng kamay ang gininto ang apoy ni Ding Ye, at ang mga Dao Rune ni Ding Ye ay lumiwanag sa kalangitan, pinaghiwalay ang kulay abong higanteng kamay. Isang nagulat na bulalas ang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng Burial God Cliff. Tila, hindi inaasahan ng kalaban na maaagaw ni Ding Ye ang kanyang Nether Ghost Hand. Matapos maitaboy ang pag-atake ng kalaban, ipinagpatuloy ni Ding Ye na protektahan si Yang Xiaotian at lumipad sa labas ng Burial God Cliff. Ngunit ang kulay abong higanteng kamay ay muling namuo, at ito ay mas malaki at mas malakas. Gayunpaman, inalog pa rin ito ni Ding Ye. Makalipas ang ilang beses, tuluyang nawala ang kulay abong higanteng kamay. Pero hinahabol pa rin siya ng payat na kamay at grupo ng mga zombie. Makalipas ang isang oras, napakasiksik ng mga zombie na humahabol kay Yang Xiaotian na walang katapusan. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si Yang Xiaotian mula sa Burial God Cliff at halos mawala ng malay. Lumingon siya sa likod at nakita niya ang buhay na patay sa likuran niya na parang tubig na umaagos palabas. Hindi nang ahas na manatili si Yang Xiaotian at pinaandar ang vast sea boat para umalis sa Burial God Cliff ng napakabilis. Nagdilim ang langit. Sa wakas, ang mga buhay na patay sa likod niya ay tuluyan ng itinapon. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay ginamit ang Chaos Spirit Stone para itaboy ang vast sea boat, habang naka-cross-legged siya sa spaceship at nilamon ng Heavenly Holy Water para gumaling sa kanyang mga sugat. Makalipas ang isang araw, kasama ang Heavenly Holy Water at ang kahangahangang lakas ng pagbawi ng 5 banal na katawan, gumaling si Yang Xiaotian mula sa kanyang mga pinsala. I wonder kung ano na ngayon ang Burial God Cliff. Tumingin si Yang Xiaotian sa direksyon ng Burial God Cliff, at lumubog ang kanyang puso. Ngayon ay lumipas ang isang araw, at ang mga buhay na patay sa Burial God Cliff ay malamang na muling nabuhay. Sa oras na ito, maaaring sumugod sila sa Imperyo at sa Demon Gate sa paligid ng Burial God Cliff. Kung ang lahat ng nabubuhay na patay sa Burial God Cliff ay sumugod palabas ng Burial God Cliff, ang Demon Ancestor Continent ang magdadala ng bigat at malapit ng maging purgatorio sa lupa. Sa makatuwid, kailangan niyang mahanap ang huling piraso ng Time Monument sa lalong madaling panahon. Hanapin ang huling piraso ng Time Monument bago maging purgatorio sa lupa ang Demon Ancestor Continent. Hindi huminto si Yang Xiaotian at nagpatuloy sa pagmamaneho ng malapad na bangka ng dagat patungo sa Demon Pool ng buong bilis. Iniisip ang payat na kamay at ang kulay abong higanteng kamay, nakaramdam ng bigat si Yang Xiaotian. Ang payat na kamay ay tila may kapangyarihan ng oras nang ito ay ginalaw. Iniisip ko kung ano ang relasyon sa Panginoon ng oras. Tungkol naman sa Panginoon sa likod ng abuhing higanteng kamay, hindi ko alam kung ano ang kanyang pinanggalingan. Ang gray na higanteng kamay ay ang Nether Ghost Hand. Ilang tao sa God Realm ang nagsasagawa ng Nether Ghost Hand. Ang Nether Ghost Hand ay ang natatanging kasanayan ng Nether Ghost Gate of Hell, sabi ni Mr. Ding. Nether Ghost Gate. Namilog ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang Nether Ghost Gate ay ang pinakamalakas na puwersa sa Hell Ghost Realm. Ang status nito sa Ghost Realm ay katumbas ng Heaven and Earth God Mansion sa God Realm. Dahil ang kabilang partido ay maaaring gumamit ng Nether Ghost Hand, siya kaya ang ninuno ng Nether Ghost Gate. Tanging ang ninuno ng Nether Ghost Gate ang maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Hindi ito dapat ang ninuno ng Nether Ghost Gate. Sinabi ni Uncle Ding, mas mataas pa rin ang kanyang lakas kaysa sa ninuno ng Nether Ghost Gate. Ang taong ito ay malubhang nasugatan at hindi pa gumagaling sa kanyang mga sugat. Kung hindi, ikaw at ako ay maaaring hindi makaalis sa Burial God Cliff ngayon. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi katakatakang hindi na muling umatake ang kabilang partido matapos ay disperse ni Uncle Ding ang ilang pag-atake. Gayunpaman, ang kabilang partido ay nasugatan at napakasindak. Kung gumaling ang pinsala, gaano siya kalakas? Dahil ang lakas ng taong ito ay mas mataas pa kaysa sa ninuno ng Nether Ghost Gate, at magagamit niya ang Nether Ghost Hand, sino ang taong ito? Ang God Realm ay malamang na hindi mapayapa, sabi ni Tito Ding. Si Yang Xiaotian ay nasa napakabigat na kalooban. Ang isang demonyo ng kaguluhan at ang God Eater Clan ay nagawa ng maging magulo ang God Realm, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang nakakatakot na demonyo ay lilito ngayon. Ang lakas ng demonyong ito ay malamang na mas mataas pa sa demonyo ng kaguluhan.
Kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Bagamat nagtataglay siya ng 2 Chaos King Godheads, 5 heaven-defying divine bodies, at kamanghamanghang kapangyarihang labanan, ang kanyang kaharian ay napakababa pa rin. Kahit na maaari na niyang walisin ang mga kaharian ng Divine Lord at Divine King, hindi pa rin sapat na harapin ang mga pinunong iyon sa antas ng Divine Emperor. Hindi banggitin ang mga malalakas na lalaki na nalampasan ng Divine Emperor. Noong una, naramdaman ni Yang Xiaotian na maaari niyang ganap na masira ang kaharian ng Divine King bago ang labanan sa bundok ng Tiandao, ngunit ngayon, naramdaman niyang hindi sapat ang oras. Sa kanyang pagpunta sa Demonic Pool, nang dumaan sa ilang lungsod, huminto sandali si Yang Xiaotian. Bukod sa pagbili ng mga banal na gamot para gawing table task, humingi din siya ng balita. Tiyak na, pagkatapos na makapasok sa lungsod, nalaman niyang ang lahat ay tinatalakay ang muling pagkabuhay ng mga buhay na patay sa Burial Cliff, at lahat ay natakot at nataranta. Maraming mga sekta at pamilya ang nagpalipat-lipat ng kanilang buong pamilya, tutal, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Burial Cliff. Ang Holy Demon Empire ay nilabag ng mga nabubuhay na patay ng Burial God Cliff. Maging ang kabisera ng imperial ay nilabag. Ang Holy Demon Emperor ay direktang pinatay. Kahit na ang pinakamakapangyarihang hukbo ng Holy Demon Empire ay hindi napigilan ang mga buhay na patay sa loob ng 10 hininga. Sabi ng isang master ng Demon Sect sa nanginginig na boses. Ang Holy Demon Empire ay hindi malayo sa Burial God Cliff, kaya ito ang unang imperyo na nilabag. Kahit na ang Holy Demon Empire ay hindi isa sa pinakamalakas na imperyo sa Demon Ancestor Continent, ang lakas nito ay napakalakas din. Sa maraming imperyo sa Demon Ancestor Continent, sapat na para makapasok sa top 100. Ngunit sa loob lamang ng isang araw, ang buong imperyo ay naging purgatoryo sa lupa. Bukod pa sa Holy Demon Empire, ang 100 Demon Sect ay nawasak din. Ang mga bangkay ay nasa kung saan-saan at ang dugo ay umaagos na parang dagat. Ang ninuno ng 100 Demon Sect ay namatay ng malungkot. Ang kanyang ulo ay direktang napilipit. Ano sa palagay mo, kikilos kaya ang God Eater Clan, ang Silver Sky Blood Demon Clan at ang Hell Demon Clan para patayin ang mga buhay na patay na ito? Ang God Eater Clan at ang Silver Sky Blood Demon Clan ay pawang mga kanibal. Hindi sila mangangahas na patayin ka. Pinag-usapan ito ng lahat. Mukhang papunta sa Devil Transformation Pond ang mga nabubuhay na patay. Ano, pupunta sa Devil Transformation Pond? Bakit pumunta sa Devil Transformation Pond? Mayroon bang bihirang kayamanan sa Devil Transformation Pond? Nagulat si Yang Xiaotian nang marinig na ang mga buhay na patay ay pupunta sa Devil Transformation Pond. Pagkatapos magmadaling bumili ng malaking bilang ng mga magic na gamot, hindi na siya nag-abalang magtanong kay Meng Bingzhou tungkol sa balita at pinaandar ang spaceship upang patuloy na sumugod sa Devil Transformation Pond. Bagamat hindi niya alam kung bakit ang mga buhay na patay na ito ay pupunta sa Devil Transformation Pond, kailangan niyang hanapin ang huling time monument bago dumating ang mga buhay na patay na ito sa Devil Transformation Pond. Isang time monument na lang ang natitira, at kaya niyang tipunin ang lahat ng time monument. Sa buong lakas na hinimok ni Yang Xiaotian, ang vast sea boat ay lumiko sa kaliwa at kanan patungo sa Devil Transformation Pond. Pagkaraan ng 10 araw, dumating si Yang Xiaotian sa Devil Transformation Pond. Ang Devil Transformation Pond ay napapaligiran ng mga bundok. At ang Devil Transformation Pond ay nasa gitna ng mga bundok. Lumapag si Yang Xiaotian sa isang tuktok sa paligid ng Devil Transformation Pond at tumingin sa ibaba. Nakita niya ang magic energy sa Devil Transformation Pond na umuusok, at ang kahangahangang magic energy ay talagang naging iba't ibang uri ng demonyong espiritu. Ang mga demonyong espiritong ito ay may malakas na aura, at malamang na mayroong 10 milyon sa kanila. Ang mas nakakatakot ay ang mga demonyong espiritong ito ay ganap na nabuo ng pinakamataas na enerhiya ng demonyo na naipon sa Demon Transformation Pool. Hindi sila maaaring patayin, at habang lumalalim ka, mas lumalakas ang mga espiritu ng demonyo. May isang kataas-taasang pinakamalakas na tao na gustong pumasok sa ilalim ng Demon Transformation Pool upang makahanap ng kayamanan, at sa wakas ay napalibutan at napatay ng mga demonyong espiritong ito. Tingnan ang book bar ng walang anumang pagkakamali. Iyon ay isang Supreme Peak Strongman, isang pag-iral na malapit sa Master, na namatay sa Demon Transformation Pool. May isip mo kung gaano kadelikado ang Demon Transformation Pool. Nang dumating si Yang Xiaotian, ang nakapalibot na mga bundok ay puno na ng mga master mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa Demon Ancestor Land. Kamakailan, iniulat na mayroong walang katulad na kayamanan na ipanganak sa Demon Transformation Pool, kaya ang mga masters mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa Demon Ancestor Land ay sumugod dito. Isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Time Monument at naramdaman ang huling Time Monument,
ngunit nalaman niyang may puwersa na bumabalot sa ibabaw ng demonic pond, at hindi niya maramdaman ang lokasyon ng huling time monument. Gayunpaman, ang mga buhay na patay ay patuloy na lumalapit dito, at dapat silang dumating sa loob ng 2 araw. Sa makatuwid, sa loob ng 2 araw, kailangan niyang mahanap ang huling time monument. Nang papasok na siyang Xiaotian sa demonic pond para tuklasin, biglang nagkagulo ang mga tao. Narito na ang mga master ng God Eater clan at ang Silver Sky Blood Demon clan. Tumingin siyang Xiaotian at nakita ang isang malaking grupo ng mga master na sumisira sa hangin sa dikalayuan. Sila ay mga master ng God Eater clan at ng Silver Sky Blood Demon clan. Shi Changxin at Lin Wei. Bulalas ng isang tao. Ang pinuno ng God Eater clan ay tinatawag na Shi Changxin, na nakababatang kapatid ni Shi Tianhong. Ang pinuno ng Silver Sky Blood Demon clan ay si Lin Wei. Mula noong seremonya ng apprenticeship, hindi na muling nakita niyang Xiaotian si Lin Wei. Mahigit 20 taon na ang nakalipas mula nang makita niyang muli si Lin Wei. Mahigit 20 taon na ang lumipas, at ang aura ni Lin Wei ay mas malakas kaysa dati. Nakasuot siya ng battle robe ng Silver Sky Blood Demon clan, at maraming malalakas na lalaki ng Silver Sky Blood Demon clan ang sumusunod sa kanya. Napakamaharlika niya. Lumilipad si Lin Wei patungo sa Demon Transformation Pool kasama ang isang grupo ng mga master ng Silver Sky Blood Demon clan, at biglang nakakita ng isang naka-blue shirt na figure na nakatayo sa isang malayong bundok. Sa pagtingin sa pamilyar na figurang ito, natigilan si Lin Wei, at ang kanyang mga mata ay pumutok sa isang malakas na hangarin na pumatay, Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ang God of Food clan at ang Silver Sky Blood Demon clan, pati na ang malalakas na lalaki sa mga bundok sa paligid ng Demon Transformation Pool, lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, anak ng Chaos, nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Ang katanyagan ni Yang Xiaotian ay kumalat na ngayon sa buong God Realm, kaya nang marinig nila na ang binata na nakaasul ay ang anak ng Chaos at ang Young Master of the Heaven and Earth God Palace, nabigla ang eksena. Ang God Eaters at ang Silver Sky Blood Demons ay parehong bumaril ng nakakagulat na layunin ng pagpatay. Pinanood ni Yang Xiaotian ang God Eaters at ang Silver Sky Blood Demons na bumaril ng nakakagulat na hangarin na pumatay, at lumipad patungo sa mga master ng God Eaters at ng Silver Sky Blood Demons. Nang makita si Yang Xiaotian na lumilipad, si Shi Changxin, Lin Wei at iba pa ay nagulat, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Sa bulwagan ng Eternal Imperial Palace, maging ang God Eaters ng God Emperor Realm ay namatay sa kamay ni Yang Xiaotian, at ang pinakamalakas sa 2 tribo na dumating sa pagkakataong ito ay ang God Emperor lamang. At ito lamang ang unang antas ng God Emperor. Nang ang mga master ng God Eaters at ang Silver Sky Blood Demons ay nagbago ng kanilang mga mukha at umatras, biglang, isang tunog ng paglusob sa hangin ang narinig sa dikalayuan, at isang malaking grupo ng mga dark figure ang lumipad mula sa malayo sa napakabilis na bilis. Ang maitim na figurang ito ay naglabas ng nakakatakot na death aura. Nang makita ang mga madilim na figurang ito, nagbago ang mukha ng ilang ninuno sa eksena. Buhay na patay. Paano ang bilis dumating ng buhay na patay? Nagulat din si Yang Xiaotian. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ang Living Dead ay darating sa Devil Transformation Pool nang hindi bababa sa 2 araw mamaya. Paanong dumating sila ng ganito kaga? Nang makita ang figure sa harapan, lumubog ang puso ni Yang Xiaotian. Ang pinuno ng grupong ito ng mga buhay na patay ay ang Dark Sky Demon Lord. Sa likod ng Dark Sky Demon Lord ay daan-daang buhay na patay. Ang mga aura ng mga buhay na patay na ito ay napakalakas, hindi mas mahina kaysa sa Dark Sky Demon Lord. Malinaw, ang Dark Sky Demon Lord at daan-daang tao ang unang sumugod sa Devil Transformation Pool. Pagkalipas ng 2 araw, sunod-sunod na darating ang malaking hukbo ng mga buhay na patay. Ito ay ang Dark Sky Demon Lord. Maraming mga ninuno sa eksena ang nakilala din ang Dark Sky Demon Lord, at ang kanilang mga mukha ay natakot. Noong sinaunang panahon, ang Dark Sky Demon Lord ay mabangis at makapangyarihan na. Pero na, matapos makilala na ito ay ang Dark Sky Demon Lord, maraming malalakas na lalaki na orihinal na naghihintay sa pagsilang ng kayamanan ng Devil Transformation Pool sa takot. Ngunit ang ilang mga ninuno ay mas mabagal pa rin. Ang butas na mata na Dark Sky Demon Lord ay agad na kumamo, at ilang ninuno ang nahuli ng kanyang mga kuko at naging blood mist. Pumunta ka. Nang makita ito, tumakas ang lahat sa takot, maging ang God Eater clan at ang Silver Sky Blood Demon clan ay tumakas sa gulat. Dahil sa katakutan ng Dark Sky Demon Lord, tanging ang Soul Ancestor at ang iba pa ang makakalaban nito, at kahit gaano pa karami ang dumating, sila ay mamamatay. Kumamo ang Dark Sky Demon Lord sa espasyo kung nasaan si Yang Xiaotian. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, nagtago sa kalawakan, at pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ni Ding Ye, lumipad patungo sa Demon Transformation Pool. Boom!
Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang mga kuko ng Dark Sky Demon Lord ay hindi nakuha at nakahawak sa malayong mga taluktok ng bundok. Nadurog ang malalayong taluktok ng bundok, at hindi mabilang na mga sirang bato ang nahulog din sa Demon Transformation Pool. Nang mahulog siyang Xiaotian sa Demon Transformation Pool, isang nakakagulat na enerhiya ng demonyo ang sumugod sa kanya na parang walang katapusang alon. Ang mga demonyong enerhiya na ito ay maaaring tumagos sa espasyo. Magtago man siya sa kailaliman ng kalawakan, wala itong silbi. Hindi nagatubili siyang Xiaotian, at pinaandar ang 5 dakilang banal na katawan. Nakasuot ng Sun God Armor, bigla siyang sumuntok, at ang 6 na dakilang Divine Fire ay naging 6 na agos at bumangga sa papasok na demonyong enerhiya. Nagkaroon ng putok. Ang demonyong enerhiya ay naalis, at ang figure niyang Xiaotian ay nalantad mula sa kailaliman ng kalawakan. Biglang sumugod kay Yang Xiaotian ang libu-libong demonyo sa kalangitan sa itaas ng pool ng demonyo na parang naamoy nila ang karne ni Tang Monk. Si Yang Xiaotian ay sumalakay ng buong lakas, ngunit napakaraming mga demonyo, at hindi sila maaaring patayin. Matapos sumuntok at pasabugan ni Yang Xiaotian ang 12-dosenang mga demonyo sa paligid, ang mga demonyong ito ay naging enerhiya ng demonyo, lumundag, at muling namuo. Ang iyong 5 dakilang banal na katawan ay dapat lumampas sa 19 na antas bago mo mapinsala ang mga demonyong ito. Sinabi ni Ding Ye, "Oh, mahahanap mo ang banal na apoy sa antas ng kaguluhan. Huwag pansinin ang mga demonyong ito sa ngayon, at hanapin muna ang huling piraso ng Time God Monument." Ang huling piraso ng Time God Monument. Tumango siyang Xiaotian, at pagkatapos ay tumigil sa pagkakasalubong sa mga demonyong ito, at pagkatapos ay lumipad sa ilalim ng Demon Transformation Pool. Gayunpaman, habang siya ay lumipad, mas naging kamangha-mangha ang enerhiya ng demonyo sa Demon Transformation Pool, at ang mga demonyong enerhiya na ito ay laganap, at maaari pang ang patuloy na tumagos sa mundo ng pagtatanggol na nabuo ng kanyang 5 banal na katawan. Matapos ang demonyong enerhiyang ito ay tumagos sa mundo ng pagtatanggol ng 5 banal na katawan, nabahira nito ang kanyang Sun God Armor, at maging ang Sun God Flame ay lumabo. Lumubog ang puso ni Yang Xiaotian. Ang lakas ng demonyo sa Demon Transformation Pool na ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Maging ang kanyang 5 banal na katawan na lumalaban sa langit ay hindi ito makalaban. Tila mahina pa rin ang depensa ng kanyang 5 banal na katawan. Kinailangan niyang linangin ang 5 banal na katawan sa 19 na antas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maglinang sa 19 na antas, ang 5 banal na katawan ay magbabagong muli, at maging ito man ay depensa, lakas, o bilis, lahat sila ay tataas. Sa oras na ito, isang figure ang biglang sumunod kay Yang Xiaotian at lumipad pababa sa Demon Transformation Pool, na may kamanghamanghang hininga. Nilingan ni Yang Xiaotian ang kanyang ulo at nakita na iyon ay ang Dark Sky Demon Lord. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Ang walang laman ng mga mata ng Dark Sky Demon Lord ay tumingin kay Yang Xiaotian ng walang buhay, at biglang hinampas ng palad, isang malaking magic palm ang nabasag sa mabigat na magic energy ng Demon Transformation Pond, at hinampas sa likod ni Yang Xiaotian. Saan man dumaan ang mahiwagang palad, ilang mga demonyong espiritu ang sumabog. Kahit na ang ilang mga demonyong espiritu na nag-condense ng mabigat na magic light ay hindi makalaban sa magic palm nito. Bang! Ang mahiwagang palad ay tumama sa likod ni Yang Xiaotian, ngunit nakaharang ito ng gininto ang liwanag ni Lord Ding. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay pinasabog pa rin sa Demon Transformation Pond sa napakabilis. Ang Dark Sky Demon Lord ay humahabol pa rin sa likod. Sa ganitong paraan, si Yang Xiaotian at ang Dark Sky Demon Lord ay patuloy na bumagsak sa ibabaw ng Demon Transformation Pond ng sunod-sunod. Matapos palayasin ang hindi mabilang na mga demonyong espiritu, sa wakas ay nakita ni Yang Xiaotian ang ibabaw ng Demon Transformation Pond sa pamamagitan ng mabigat na magic energy. Ngunit nang makita ni Yang Xiaotian ang ibabaw ng Demon Transformation Pond, biglang, isang payat na kamay ang tumawid sa oras at espasyo at biglang humawak patungo sa Demon Transformation Pond. Hindi mabilang na mga demonyo ang nahawakan at pinasabog ng payat na kamay. Naramdaman ang nakakatakot na puwersa na nahulog, lumingon si Yang Xiaotian at nakita ang payat na kamay ng Burial God Cliff na paparating upang patayin siya, at nagbago ang kanyang mukha. Boom! Sa sandaling tumama ang payat na kamay kay Yang Xiaotian, ang gintong apoy ni Ding Ye ay lumundag. Naramdaman ni Yang Xiaotian na biglang nanginig ang kanyang buong katawan, at nabasag niya ang Demon Transformation Pond na parang meteorite. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang ibabaw ng Demon Transformation Pond ay natangay, at hindi mabilang na kulay abo-itim na tubig ng pool ang tumalsik sa hindi kilalang bilang ng mga talampakan. Ang enerhiya ng demonyo ay kumukulo, at milyon-milyong mga demonyo ang umuungal, at ang tunog ay umalangaw sa hindi mabilang na milya ng kalawakan.
Kahit na ang mga makapangyarihang tao na nakatakas sa napakalayo ay narinig ang dagandong ng milyon-milyong demonyo. Nang bumagsak siyang Xiaotian sa Demon Transformation Pond, ang kumukulong demonyong enerhiya at tubig ng demonyo sa Demon Transformation Pond ay agad na tumagos sa kanyang Divine Body Defense, at ang Sun God Flame ay lumabo. Ang walang katapusang enerhiya ng demonyo at tubig ng demonyo ay bumuhos sa tenga, mata, bibig, at maging sa lahat ng butas ng katawan niyang Xiaotian. Siyang Xiaotian ay natakot nang malaman na sa demonic pond, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring gumana, hindi lamang ang 5 banal na katawan, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Chaos Godhead at ang Chaos Law ay hindi gumana. Para siyang mortal na hindi marunong lumangoy, nahulog sa malalim na dagat na puno ng demonyong enerhiya. Habang bumubuhos ang walang katapusang enerhiya ng demonyo at tubig ng demonyo sa kanyang bibig, ang utak niyang Xiaotian ay nawalan ng oxygen at hindi siya makahinga. Hindi ba siya malulunod sa demonic pond na ito? Isang walang katotohanang kaisipan ang pumasok sa isip niyang Xiaotian. Mahirap paniwalaan na ang isang master ng God Realm ay malulunod, ngunit kung magpapatuloy ito, siyang Xiaotian ay maaaring talagang malunod sa Devil Transformation Pool. Sinubukan niyang Xiaotian na gamitin ang Yellow Spring Magic Art at ang Chaos Devouring Heaven Art upang kainin ang kapangyarihan ng Magic Energy at Magic Water na ito, ngunit nalaman niyang hindi siya maaaring gumamit ng anumang kapangyarihan, at hindi rin siya maaaring gumamit ng anumang mga kasanayan. Ang mahiwagang tubig sa Devil Transformation Pool ay may hindi kilalang kapangyarihan, ngunit mayroon itong napakapangangilabot na kapangyarihan na hindi lamang nito maitatak ang lahat ng kapangyarihan ng isang tao, ngunit ginagawang imposible para sa isang tao na gumamit ng anumang mga kasanayan. Nang ihiwalay na ni Master Ding ang lahat ng magic energy at lahat ng magic water, biglang nag-vibrate ang liwanag ng Death God Tree sa katawan niyang Xiaotian. Naglabas ng kakaibang liwanag ang Death God Tree. Dahil sa kakaibang liwanag na ito, ang magic energy at magic water na pumasok sa katawan niyang Xiaotian sa halip ay dumaloy patungo sa Death God Tree. Gurgle. Habang patuloy na dumadaloy ang magic energy at magic water sa katawan ng Death God Tree, ang Death God Tree ay gumawa ng gurgling sound. At tuloy-tuloy ang pag-ungol nito. Pagkatapos ng bawat gurgling, ang Death Aura ng Death Tree ay naging mas malakas, at ang Death Tree ay patuloy na lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Nagulat siyang Xiaotian. Sa mga nagdaang taon, dahil kailangan niyang linangin ang 5 dakilang banal na katawan, bihira niyang gamitin ang Death Tree upang linangin. Hindi niya inaasahan na ang Death Tree ay may mahiwagang epekto na kaya nitong lumunin ang magic energy at magic water ng Demon Pool. Maging si Master Ding ay nagulat. Kahit na ang Death Tree ay magical, hindi nito dapat lamunin ang magic energy at magic water ng Demon Pool. Higit pa rito, nalaman niyang Xiaotian na pagkatapos na patuloy na kainin ng Death Tree ang magic energy at magic water ng Demon Pool, bumawi ang kanyang buong katawan. Sa oras na ito, isang pamilyar na puwersa ng oras ang nagmula sa ilalim ng Demon Pool. Nagulat siyang Xiaotian. Walang alinlangan, ang puwersang ito ng oras ay inilabas ng Huling Time Monument. Kaagad, lumipad siya sa Huling Time Monument. Gayunpaman, ang paglaban ng Demon Pool ay napakalaki. Siyang Xiaotian ay parang nakulong sa sobrang quagmire. Hindi siya maaaring pumunta ng mas mabilis kahit na gusto niya, at mas mabilis lamang ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao. Matapos makapasok siyang Xiaotian sa Demonic Pond, ang Skinny Hand at ang Dark Sky Demon Lord ay lumipad sa Demonic Pond ng mahabang panahon, at sa wakas ay kinailangan pang lumipad palayo at bumalik sa nakapalibot na mga bundok. Matapos ang pagdating ng iba pang buhay na patay, patuloy nilang pinatay ang mga makapangyarihang tao na tumatakas. Habang dumarami ang mga nabubuhay na patay na patuloy na bumubuhos, ang mga bundok sa paligid ng Demonic Pond ay napapaligiran ng mga buhay na patay. Sa ilalim ng Demonic Pond, nang lumilipad siyang Xiaotian patungo sa monumento ng oras, biglang may kumislap na liwanag sa kanyang harapan. Tumingin siyang Xiaotian at nakita ang isang kakaibang hugis na lotus na tumutubo sa pader ng bundok sa ibaba ng Demonic Pond. Ang lotus ay ganap na itim at naglabas ng parehong demonyong enerhiya gaya ng Demonic Pond. Ang Demonic Lotus ang hinahanap niyang Xiaotian nang tanggapin niya ang misyon ng Heaven and Earth Divine Mansion. Hindi may tago niyang Xiaotian ang kanyang kagalakan at lumapit sa Demonic Lotus. Nang gusto niyang hilahin pataas ang Demonic Lotus, biglang, isang napakaliit na itim na ahas ang lumipad palabas sa katawan ng Demonic Lotus. Ibinuka ng itim na ahas ang malaking bibig nito at nilamon siyang Xiaotian. Isang madugong amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Nagulat siyang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na may ganyang itim na ahas na nakakabit sa Demon Lotus. Nang ibuka ng kabilang partido ang dagwang bibig nito ay ganap na itim ang mga ngipin nito, halatang napakalason na nilalang. Gayunpaman, nang kagatin lang ng kabilang partido siyang Xiaotian, diretso itong natangay ng gintong liwanag ni Master Ding. Matapos matangay, ang kabilang partido ay tila maayos,
naging isang black magic light, at nawala sa demon pool. Anong uri ng ahas ito? Nagulat si Yang Xiaotian nang makita niya ito. Primordial Dark Snake. Sinabi ni Master Ding, ang ganitong uri ng ahas ay napakabihirang, na may napakalakas na depensa at lubhang nakakalason. Ito ay isa sa mga pinaka-nakakalason na nilalang sa mundo. Tumango si Yang Xiaotian, iniisip ang panganib ngayon, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang likod. Dahil mayroon itong Primordial Dark Snake sa Demon Pool, kailangan niyang maging mas maingat. Inilabas ni Yang Xiaotian ang Demon Lotus, itinago ito, at nagpatuloy sa paglipad patungo sa lokasyon ng Time Monument. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isa pang Demon Lotus sa pader ng bundok sa unahan. At ang Demon Lotus na ito ay mas malaki kaysa sa nauna, at umabot na sa antas ng 10 milyong taon. Ang Demon Lotus ay hindi lamang isang mahalagang banal na gamot para sa pagdadalisay ng mga banal na table task, ngunit maaari ring lunukan ng direkta para sa paglilinang. Mahirap para sa iba na lunukan at pinuhin ng direkta, ngunit nasa kanya ang Chaos Dark Godhead at ang Yellow Spring Divine Art, at kayang ganap na pinuhin ang Demon Lotus na ito. Nakakalungkot lang na ang epekto ng Demon Lotus ng 10 milyong taon kay Yang Xiaotian ngayon ay halos baliwala. Maingat na sinuri ni Yang Xiaotian at tiniyak na walang Demon Lotus at walang Primordial Dark Snake, kaya hinugot niya ito at itinago. Huwag kang mag-alala, ang Primordial Dark Snake ay napakabihirang, at iyon lang dapat sa Demon Pool, sabi ni Mr. Ding. Patuloy na lumipad pasulong si Yang Xiaotian. Ang ikinagulat niya ay nakakita siya ng isa pang Demon Lotus hindi nagtagal. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Bukod dito, itong Demon Lotus ay mas malaki kaysa sa naunang dalawa. Habang palalim ka, mas malaki at mas matanda ang Demon Lotus. Tumingin si Yang Xiaotian sa mas malalim na bahagi ng Demon Pool ng may pag-asa. Siguro mayroon talagang 20 milyong taong Demon Lotus sa Demon Pool, o kahit na 30 milyong taon. Oo naman, hindi nagtagal, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isa pang Demon Lotus. Ang Demon Pool na ito ay tila isang paraiso para sa pagpaparami ng Demon Lotuses. Ang Demon Lotus na ito ay umabot sa antas ng 20 milyong taon. Sa wakas, nang dumating si Yang Xiaotian sa monumento ng oras, nakolekta niya ang 7 Demon Lotus sa daan, 2 sa mga ito ay 20 milyong taong gulang, at ang isa ay 30 milyong taong gulang. Ini-activate ni Yang Xiaotian ang Eternal Divine Body at hinayla ang Monument of Time. Sa wakas ay natipon ang huling monumento ng panahon. Pagkatapos niyang pinuhin ang huling piraso ng Time God Tablet, mahahanap niya ang kinaroroonan ng Time God Tree. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yang Xiaotian na pinuhin ang huling piraso ng Time God Tablet. Sa halip, itinago niya ito at nagpatuloy sa paghahanap sa Demon Transformation Pool upang makita kung makakahanap pa siya ng higit pang Demon Transformation Lotus. Oo nga, kalahating buwan ang lumipas, pagkatapos niyang halos malakad ang bawat sulok ng Demon Transformation Pool, natagpuan niya ang isa pang 30 milyong taong gulang na Demon Transformation Lotus. Sa 30 milyong taong gulang na Demon Transformation Lotus na ito, si Yang Xiaotian ay magkakaroon ng pagkakataong makalusot sa ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Yang Xiaotian ay pagkatapos na tumakas ang prehistoric underworld snake, walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Bukod dito, ang mga buhay na patay ay dumagsa sa Demon Transformation Pool, na parang naghihintay ng ilang kayamanan na ipanganak, ngunit wala siyang nakitang abnormal sa Demon Transformation Pool. Hindi agad umalis si Yang Xiaotian sa Demon Transformation Pool. Naka-cross-leg siya at nagsimulang pinuhin ang huling piraso ng Time God Tablet sa Demon Transformation Pool. Hindi nagtagal, ang huling piraso ng Time God Tablet ay napino. 12 Time God Tablets ay natipon sa paligid ng kanyang katawan, patuloy na umiikot, sumisikat sa kapangyarihan ng oras. Ang isip ni Yang Xiaotian ay nalubog sa espasyo ng oras na binuo ng kapangyarihan ng 12 Time God Tablets. Ang mga larawan ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Ang mga larawang ito ay pawang mga larawan ng Lord of Time na naghahanap ng Time God Tree. Sinundan ni Yang Xiaotian ang mga larawang ito at sa wakas ay nakita niya ang Time God Tree. Ang Time God Tree ay nakatayo sa dagat ng mga bituin, nagbubuga ng walang katapusang kapangyarihan ng oras, gintong liwanag, at lahat ng bagay sa mundo ay naging walang hanggan sa paligid nito. Nang makita ko ang Time God Tree, alam ni Yang Xiaotian kung nasaan ang oras ng oras. Ang Time God Tree ay nasa Mozo Mainland. Matapos mahanap ang posisyon ng Time God Tree, isang misteryosong pamamaraan ang lumitaw sa isip ni Yang Xiaotian. Ito ay lumalabas na ang Panginoon ng Oras ay itinatak ang kumpletong oras ng panahon, at ang 12-time Divine Monument ay minarkahan.
Hanggat nakakakuha ka ng 12 beses ng oras, maaari kang makakuha ng kumpletong oras. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Yang Xiaotian ang kanyang isip, at pagkatapos mangolekta ng 12 beses ng oras, napunta siya sa isang pader ng bundok sa dulo ng Huamoki. Nang mahinuha niya ang kapangyarihan ng oras ng panahon, naramdaman niyang may isa pang espasyo na nakatago sa dulo ng pader ng bundok sa dulo ng Magic Pond. Pagdating niya sa pader ng bundok, nakita niya na may maliit na butas sa pader ng bundok, at patuloy na bumubuhos ang hangin mula sa kabilang bahagi ng maliit na butas. Ang lakas ng pagpapatakbo ni Yang Xiaotian ay biglang tumama sa pader ng bundok, ngunit natagpuan na ang pader ng bundok ay hindi gumagalaw. Ang kapangyarihan ng pader ng bundok na ito ay patuloy na nababagabag. Pagkaraan ng hindi mabilang na mga taon, ito ay naging hindi nasesira. Pagkatapos magsalita, lumipad palabas si Ding Ye at patuloy na umiikot. Sa bawat pag-ikot niya, may tumalsik na bato. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pader ng bundok na may daang metro ay pinutol ni Dingay. Naglakad si Yang Xiaotian sa kuweba na pinutol ni Ding Ye, at nakarating sa isang maliit na mundo na parang isang paraiso. Dito, mabango ang mga ibon, Lingquan Waterfall, nabubuhay sa iba't ibang mahiwagang nilalang. Ang ilang mga bulaklak, ilang mga puno, at kahit ilang mga hayop ay hindi pa nakita ni Yang Xiaotian dati. Napakalaki ng maliit na mundong ito, at hindi ito makikita. Ang buong espasyo ay napuno ng kapangyarihan, na humaharang sa mahika at mahiwagang tubig sa labas. Nakatingin sa maliit na mundo sa kanyang harapan, nanatili si Yang Xiaotian, na may isip si Huamoki sa dulo, at mayroong napakahiwagang maliit na mundo. Ang maliit na mundong ito ay dapat buksan. Hindi ko alam kung sino iyon. Maaari itong magbukas ng napakaliit na mundo sa ilalim ng Magic Pond. Lumipad pa sulong si Yang Xiaotian at lumipad ng ilang araw bago dumating sa wakas ng maliit na mundong ito. Sa dulo ng mundo, mayroong isang palasyo. 4 na salita ang nakita ko sa tarangkahan ng palasyo. Hongmengdao Palace, sabi ni Yang Xiaotian. Nagkaroon ng Hongmengdao Palace sa kaparangan, ngunit mayroon din dito. Hindi ko inaasahan na mananatili si Hongmengzi dito, boses ni Ding Ye. Dumating si Yang Xiaotian sa gate ng Hongmeng Palace at nalaman na mayroon ding pagbabawal dito, at pagkatapos ay sinubukang patakbuhin ang kapangyarihan ni Hongmeng Shinen para itulak palayo. Tamang-tama, bumukas ang gate ng Hongmengdao Palace. Nang itulak ni Yang Xiaotian ang tarangkahan ng Hongmengdao Palace, isang napakalakas na pinagmulan ng pinanggalingan ang lumabas, at natigilan si Yang Xiaotian. Pagtingin ko, marami akong nakitang pinanggalingan sa Jade Table sa main hall. Hindi bababa sa 3 o 400. Origin God. Si Yang Xiaotian ay isang aksidente. Noong una, naisip niya na magkakaroon ng maraming kiki sa Hongmengdao Palace, dahil nakakuha siya ng maraming gas ni Hongmeng sa Hongmengdao Palace sa kaparangan noong nakaraang pagkakataon, prutas ng Diyos. Pagkatapos ng sorpresa, hindi pa rin maiwasang magtaka ni Yang Xiaotian. Ang pinagmulan ba ng pinagmulan ng Hongmengdaoist sa Origin Palace? Ang mga Diyos na ito ay dapat itanong ng anak ni Hongmeng sa pinagmulan ng pinagmulan. Sinabi ni Ding Ye, lumalabas ang 2 guro sa iisang pinto. Guro sa labas ng parehong pinto. Hongmeng Daoist at Original Daoist ay magkapatid. Ito ay isang sirang mensahe lamang. Ang Hongmeng Daoist at ang pinagmulan ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamahiwagang pag-iral ng mundo ng martial arts. Kung sino man ang mag-aakalang magiging magkapatid ang dalawa. Sa napakaraming taon, si Yang Xiaotian ay nagbasa ng maraming libro, ngunit walang libro ang nagbanggit ng bagay na iyon. Dumating si Yang Xiaotian sa pinagmulan ng pinagmulan, at mahirap itago ang kanyang kagalakan. Sa napakaraming Diyos ng pinagmulan, ang kanyang pinagmulang Diyos ay maaaring ganap na makalusot sa 18 timbang. Inaasahan pa nga na ito ay lalampas sa 18 gitna o mas huling yugto. Inipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng pinanggalingan ng pinagmulang ito, at pagkatapos ay tumingin sa ibang bahagi ng bulwagan. Nakita ko na maraming salita sa pader na bato ng pangunahing bulwagan, ngunit ang teksto ay sakop ng ipinagbabawal na kapangyarihan, at hindi ko ito makita ng malinaw. Naisip ito ni Yang Xiaotian. Ito pa rin ang kapangyarihan ng Hongmeng Shin, at ang kanyang palad ay nakalimbag. Biglang nagliwanag ang batong pader. Ang teksto sa itaas ay lumiwanag, at ito ay malinaw na nakausli. Hongmeng Magic, sabi ni Yang Xiaotian. Sa Pononibik, tiningnan sila ni Yang Xiaotian isa-isa. Sa buong oras, ganap na natapos ni Yang Xiaotian na basahin ang buong Hongmeng Shanxiash. Gaya ng nabanggit sa itaas, hanggat mayroon kang Hongmeng Shin, maaari mong linangin itong Hongmeng Divine Power. Sa Hongmeng Magic Gong na ito, mas sigurado siyang linangin si Hongmeng Shinen hanggang 19 bago ang labanan sa bundok ng Tiandao. Ito ay nasa itaas na bahagi lamang ng pamamaraang ito ng Hongmeng Gong. Tanging ang itaas na bahagi lamang ang makakapagpapahintulot sa kanya na linangin si Hongmeng Shin hanggang 20.
Kapag ang kanyang Hongmeng Shin ay nilinang sa 20, kailangan niyang hanapin ang iba pang mas mababang kalahati. Ang guro ng Hongmeng Boy ay nasa kaguluhan. Kapag pumunta ka sa Chaos Domain, dapat mong mahanap ang lower half ng Hongmeng Shengang. Sabi ni Ding Ye. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Chaos Domain. Naalala ni Yang Xiaotian. Kaagad pinapractice ni Yang Xiaotian ang Hongmeng magic na ito sa bulwagan. Marahil ito ay dahil ang kanyang Hongmeng Shin ay 18, kaya madaling magsanay ng Hongmeng Shengang ng matagumpay. Kasunod nito, nilinang ni Yang Xiaotian ang oras ng panahon, at nagtagumpay din siya sa paglilinang. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yang Xiaotian na pa-underin ang Hongmeng Shin at Time Divine Gong ng sabay. Noong una, hindi sila makapag-opera ng sabay, ngunit pagkaraan ng ilang araw, nagawa ni Yang Xiaotian na pa-underin ang dalawang magic skill ng sabay. Pagkatapos, idinagdag ni Yang Xiaotian ang Destiny Magic Skill. Makalipas ang kalahating buwan, nagawa niyang gamitin ang Time Magic Skill, Destiny Magic Skill, at Hongmeng Divine Body ng sabay. Sa wakas, idinagdag ni Yang Xiaotian ang sinaunang Dragon Art. Kapag ang apat na pangunahing kasanayan ay maaaring gamitin sa parehong oras, sinubukan ni Yang Xiaotian na magdagdag ng ikalimang kasanayan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa wakas, kinailangan niyang sumuko at tanging ang apat na kasanayang ito lamang ang kayang gamitin. Inilabas ni Yang Xiaotian ang isang malaking piraso ng Chaos Spirit Stone, umupo dito, nilamon ang tatlong pangunahing Divine Fruit, at pinaandar ang apat na pangunahing kasanayan. Sa ilalim ng kasalukuyang operasyon ng apat na pangunahing kasanayan, ang kanyang bilis ng pagpino ay halos doble. Sumunod, nilamon ni Yang Xiaotian ang 30 milyong taong Magic Lotus sa bulwagan para magsanay. Matapos niyang pinuhin ng buo ang 30 milyong taong Magic Lotus, sa wakas ay nalagpasan niya ang ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos. Hindi na nag-ensayo si Yang Xiaotian at umalis sa Magic Pool sa pamamagitan ng Space Channel ng Hongmeng Dao Palace. Sa oras na ito, 100 taon na lang ang natitira bago ang labanan sa bundok ng Tiandao, ngunit bago ang labanan sa bundok ng Tiandao, mayroon ding labanan sa domain ng Diyos. Pagkatapos lamang na lumahok sa Battle of God's Domain at manalo sa nangungunang 100, maaari kang lumahok sa Battle of Tiandao Mountain. Ngayon ay may ilang taon na lamang bago ang labanan sa domain ng Diyos. Banhai. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang bangka ng malawak na dagat at nakarating sa malawak na dagat sa napakabilis na bilis. Nalaman niya mula sa monumento ng God of Time na ang God of Time Tree ay nasa malawak na dagat. Nang dumaan sa isang partikular na lungsod, nalaman ni Yang Xiaotian na maraming mga disipulo ang tinatalakay ang labanang ito ng God's Domain. Dahil napakaraming tao ang nag-sign up para sa labanan ng God's Domain, nagsimula na ang pagpaparehistro. Narinig ko na ang batang patriarch ng God Shadow Clan at ang 10 batang emperador ng Tiandi Palace ay nag-sign up na para sa labanan ng God's Domain. At ang batang patriarch ng God Shadow Clan, si Deng Yuanming, ay pangatlong antas na ng God Emperor. Ano, ang ikatlong antas ng God Emperor? Kung gayon hindi ba niya magagawang manalo sa unang pwesto sa labanang ito ng God's Domain? Hindi lamang si Deng Yuanming ang nakalusot sa ikatlong antas ng Divine Emperor, ngunit maging ang Young Emperor Zhanglong ng Heavenly Emperor Palace ay nakalusot din sa ikatlong antas ng Divine Emperor, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Deng Yuanming. At nilinang ng Young Emperor Zhanglong ang mahiwagang kapangyarihan ng Heavenly Emperor hanggang sa ika-19 na antas, na sadyang walang kapantay sa kasaysayan. Kahit na ang Primordial Heavenly Emperor ay walang katapusang pinuri ang disipulong ito. Ang daming nag-uusap. 10 Heavenly Emperors ang sumali sa Heavenly Emperor Palace, at ang kanilang mga disipulo ay tinawag na Young Emperors. At si Zhanglong ay ang direktang disipulo ng Primordial Heavenly Emperor at ang pinuno ng Young Emperors ng Heavenly Emperor Palace. Kahit na si Li Feng, na dating nakipagkumpetensya kay Yang Xiaotian sa chess, ay kamangha-mangha sa chess, malayo siya sa pagiging maihahambing kay Zhanglong sa mga tuntunin ng lakas. Sa mga disipulong nag-sign up para sa Tiandi Divine Mansion sa pagkakataong ito, ang pinakamalakas ay tinatawag na Ye Heng, na nasa huling bahagi pa lamang ng Divine Emperor. Natatakot ako na ang Tiandi Divine Mansion ay hindi makakamit ang unang pwesto sa Divine Domain Battle sa pagkakataong ito. Hayaan mo na ang unang lugar sa Divine Domain, natatakot ako na wala ng pag-asa kahit ang nangungunang tatlo. Binasa ni Yang Xiaotian, Zhanglong, Deng Yuanming. Bilang karagdagan sa pagtalakay sa Divine Domain Battle, tinatalakay din ng mga kalye at eskinita ang mga buhay na patay sa Burial God Cliff. Ang mga buhay na patay sa Burial God Cliff ay pumapatay pa rin kahit saan.
Sa nakalipas na ilang taon, lahat ng imperyo, sekta at sekta ng demonyo sa paligid ng Burial God Cliff ay nabura. Kapag binanggit ang buhay na patay, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagtataka. Pagkatapos, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa mga buhay na patay na nakapalibot sa Demon Transformation Pool ilang araw na ang nakakaraan. Narinig ko na nahuli ng buhay na patay ang isang prehistoric dark snake sa Demon Transformation Pool. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Prehistoric dark snake. Ano ang gusto nila sa prehistoric dark snake? Maraming mga ninuno ang nagulat nang marinig nila na ito ay ang prehistoric dark snake. Sino ang nakakaalam, ang mga buhay na patay na ito ay tila nangongolekta ng mga pinaka-nakakalason at masasamang bagay sa mundo nitong mga nakaraang taon. Kinokolekta ng mga nabubuhay na patay ang pinaka-nakalalasan at masasamang bagay sa mundo. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Pagkatapos, tinanong niya ang ilang intelligence organization tungkol sa balita ni Meng Bingzhou. Ngunit hindi alam ng mga intelligence organization na iyon ang kinaroroonan ni Meng Bingzhou. Ngayon, kung may makakaalam sa kinaroroonan ni Meng Bingzhou, natatakot ako na baka ito lang ang ninuno ng Yintian Blood Demon Clan. Si Yang Xiaotian ang nagmaneho ng spacecraft upang magpatuloy sa paglipad sa malawak na dagat. Sa daan, pinaikli niya ang batas ng Hari ng Chaos at pinalitaw ang kapangyarihan ng ikasampung Heavenly Dao. Matapos pagsamahin ang kapangyarihan ng ikasampung Heavenly Dao, ang Chaos Divine Body ni Yang Xiaotian ay tuluyang nakapasok sa tuktok ng huling bahagi ng ikalabimpitong antas. Makalipas ang 2 buwan, dumating si Yang Xiaotian sa malawak na dagat. Ang malawak na dagat ay madilim na asul hanggang lila, at tahimik. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ito ay mukhang kakaiba, at paminsan-minsan ay may mga kakaibang hiyaw na lumalabas mula sa malawak na dagat, na nagpapakilig sa mga tao. Ang mga kakaibang iyak na ito, tulad ng tao at multo, ay matalas at patuloy na makakapag-drill sa kaluluwa ng mga tao. Ito ang tunog ng mga multo ng tubig sa malawak na dagat. Pagkatapos ng isang paghinto, lumipad si Yang Xiaotian at nahulog sa malawak na dagat. Sa sandaling nahulog siya sa malawak na dagat, naramdaman ni Yang Xiaotian na siya ay tinititigan ng isang bagay, at sinusundan siya nito, ngunit lumingon siya at wala siyang makita. Inihayag ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at wala ring nakitang abnormal. Gayunpaman, nang siya ay patuloy na lumipad pasulong, ang pakiramdam na nakatitig sa isang bagay ay muling lumitaw. Ito ang water ghost. Nakakakilabot ang mga multo ng tubig sa malawak na dagat. Sila ay hindi nakikita at humihingal. Hindi sila nakikita o nahahawakan ng mata sa mga ordinaryong panahon. Kapag sinapian sila ng mga water ghost ay lilito sila. Ito ang kakaiba at katatakutan ng mga water ghost. Bukod dito, kapag ang mga maltong tubig na ito ay sinapian, sila ay mag-drill sa iyong dagat ng at sakupin ang iyong kaluluwa. Mahirap itaboy at sirain sila. Kapag hindi na sila mapatay o maitaboy, sipsipin sila hanggang mamatay ng mga water ghost na ito. Bilang karagdagan, mayroong mga paghihigpit sa lahat ng dako sa malawak na dagat, kaya kakaunti ang mga alagad na ng ahas na pumunta sa malawak na dagat. Tiningnan ito ni Yang Xiaotian at walang nakitang tao sa tahimik at kakaibang ibabaw ng malawak na dagat. Habang si Yang Xiaotian ay patuloy na lumilipad ng mas malalim sa malawak na dagat, paraming invisible water ghost ang sumunod sa kanya, sa mga grupo, marahil ay daan-daan sila. At habang lumalalim ang mga ito, mas lumalakas ang mga water ghost na ito, at mas mahirap silang harapin. Ang mga water ghost na ito ay sumunod sa likod ni Yang Xiaotian, at hindi sila nagmamadaling kumilos. Naghihintay sila. Sa malawak na dagat, ang kakaibang sigaw na iyon ay patuloy na tumagos sa kaluluwa ni Yang Xiaotian. Bagamat napakalakas ng kaluluwa ni Yang Xiaotian, nakaramdam siya ng pagkahilo matapos ang kakaibang sigaw ay patuloy na tumagos sa dagat ng kaluluwa. At lalong lumakas ang pagkahilo. Nang inaantok na si Yang Xiaotian, biglang, ang daan-daang multo ng tubig sa kanyang likuran ay dumagsa at agad na lumundag sa likod ni Yang Xiaotian. Nang ang mga water ghost na ito ay malapit ng sumugod sa katawan ni Yang Xiaotian at mag-drill sa dagat ng mga divines ni Yang Xiaotian, biglang, ang divine flame ni Yang Xiaotian ay sumiklab, at 6 na banal na apoy ang lumipad palabas. Biglang may malalakas na ingay, at sunod-sunod na hiyawan. Daan-daang kakaibang halimaw ang nakitang nagliliyab sa ilalim ng 6 na banal na apoy, na inilantad ang kanilang mga katawan at nagpupumiglas. Ngunit sa lalong madaling panahon, sila ay nasunog na malinis ng 6 na banal na apoy. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang 6, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang ordinaryong divine fire ay hindi kayang patayin ang mga water ghost na ito, ngunit si Yang Xiaotian ay may 6 na divine fire, at ang water ghost na ito ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng 6 na divine fires. Inalis ni Yang Xiaotian ang 6 na banal na apoy at patuloy na lumipad ng malalim sa malawak na dagat.
Hindi nagtagal, isa pang malaking bilang ng mga water ghost ang sumunod kay Yang Xiaotian. Mabilis na tumakas ang mga water ghost na ito, kaya kumilos si Yang Xiaotian ng napakalapit ng kabilang partido. Gayunpaman, mas malalim sa malawak na dagat, mas lumalakas ang mga water ghost na ito. Kahit na ang 6 na banal na apoy ay isinaaktibo sa parehong oras, kung minsan ay mahirap patayin ang mga ito, at maaari lamang silang masugatan ng husto. Sa wakas, nagsuot din si Yang Xiaotian ng Sun God Armor. Makalipas ang ilang araw, dumating si Yang Xiaotian sa isang desyerto na isla sa malawak na dagat. Ang lugar na ito ay napakalapit sa puno ng oras. Sa hindi kalayuan, mayroong isang vortex-restricted area. Pagkatapos dumaan sa vortex-restricted area, makikita mo ang Time God Tree. Nang makarating si Yang Xiaotian sa desyerto na isla na ito, biglang may narinig na tunog ng paglusob sa hangin. Agad na itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking grupo ng mga itim na kabaong na lumulutang sa di kalayuan. Ang mga itim na kabaong na ito ay duguan at may tatak ng pulang dugo na ron, na lubhang nakakatakot. Nang makita ang mga itim na kabaong na ito, nagulat si Yang Xiaotian, mga Ancient Tomb Black Coffins. Ang Ancient Tomb Demon Sect ay isang napakasamang sekta. Isa ito sa nangungunang 10 super demon sect sa Demon Ancestor Continent, at kapantay ng Silver Sky Blood Demon Clan. Dahil ang mga disipulo ng Ancient Tomb Demon Sect ay nagsasanay ng Ghost Gate Technique at nakatira sa mga kabaong sa buong taon, kadalasan ay nagdadala sila ng sarili nilang kabaong kapag sila ay pumapasok at lumabas. Sa mga itim na kabaong na ito ay ang mga alagad ng Ancient Tomb Demon Sect. Ano ang ginagawa ng mga disipulong ito ng Ancient Tomb Demon Sect dito sa malawak na dagat? Gayunpaman, ito ay wala sa kanyang negosyo, kaya hindi sila sinunod ni Yang Xiaotian. Kinabukasan, maliwanag ang kalangitan, at nagpatuloy si Yang Xiaotian sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating siya sa Vortex-restricted area. Nakita kong patuloy na umiikot ang malawak na dagat sa harapan ko, na bumubuo ng napakalaking vortex area. Ang vortex area na ito ay 10,000 milya sa radius, at ang puwersa ng pagpunit ay nakakatakot. Maging ang Supremo ay mapupunit kung pumasok siya. Ito ay isang death zone na kinatatakutan ng lahat. Sa proteksyon ni Master Ding, lumipad si Yang Xiaotian sa puyo ng tubig. Bang! Sa sandaling dumaan siya sa vortex, isang invisible tearing force ang bumalat kay Yang Xiaotian, at maging ang Golden Light Shield ni Master Ding ay napunit at na-deform. Gayunpaman, kahit na malakas ang kapangyarihan ng vortex-restricted area, hindi pa rin ito mapunit ang protective light shield ni Master Ding. Nang si Yang Xiaotian ay magpapatuloy na lumipad ng mas malalim sa vortex, biglang, isang payat na kamay ang dumaan sa kawalan at biglang tumama kay Yang Xiaotian mula sa likuran. Ang kapangyarihan ng payat na kamay ay mas malakas kaysa noong nasa Burial God Cliff. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang kamanghamanghang kapangyarihan, lumingon sa kanyang ulo sa pagkabigla, at nakita ang payat na kamay na paparating upang patayin siya. Dam! Sa sandaling makita niya ang payat na kamay, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na magmura sa loob. Ang payat na kamay na ito ay sadyang nagmumulto, at talagang hinabol siya nito sa malawak na dagat. Paano nalaman ng kabilang partido na napunta siya sa malawak na dagat? Boom! Ang payat na kamay ay tumama sa ginintuang light shield ni Master Ding gamit ang malakas na puwersa nito. Biglang, ang gintong kalasag na liwanag ay patuloy na umuuga, at ang liwanag ay lumabo. Sa oras na ito, muling tumama sa Golden Light Shield ang tearing power ng Vortex Restricted Area, at talagang napunit ang Golden Light Shield. Bagamat isang bitak lamang ang napunit, ang nakakatakot na kapangyarihan ng Vortex Forbidden Area ay agad na sumabog patungo kay Yang Xiaotian mula sa loob ng bitik. Ang buong katawan ni Lord Ding ay namamaga, na nagpakalat ng kapangyarihan ng ipinagbabawal na lugar, at sabay na umungol, "Go!" Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at inilapat ang lahat ng kanyang 5 banal na katawan, nagmamadaling sumugod sa lugar na ipinagbabawal ng puyo ng tubig. Sa sandaling sumugod siya sa Vortex Forbidden Area, ang payat na kamay ay muling pumutok sa kanya, at sa pagkakataong ito ay mas malakas ang kapangyarihan. Ang buong payat na kamay ay naglalabas ng nakasisilaw na ginintoang liwanag, direktang pinupunit ang puyo ng tubig na ipinagbabawal na lugar at tinamaan ang magaan na kalasag ni Lord Ding. Nagkaroon ng isa pang tunog na nanginginig sa lupa. Muling lumabo ang liwanag na kalasag ni Lord Ding. Si Yang Xiaotian ay dumausdes pasulong sa napakabilis na bilis sa ilalim ng lakas ng pambobomba. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng patuloy na pagtugis ng payat na kamay, sa wakas ay sumugod si Yang Xiaotian sa Vortex Forbidden Area at nakarating sa isang mabituing kalangitan. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, ang kahangahangang kapangyarihan ng oras ay tumagos.
Si Yang Xiaotian ay may walang hanggang banal na katawan, kaya natural na hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng oras. Siya ay patuloy na lumilipad pasulong. Ang nakakagaan sa kanyang pakiramdam ay ang payat na kamay ay tila nag-aalala sa kapangyarihan ng oras sa mabituing kalangitan na ito at hindi nagpapatuloy sa paghabol. Ngunit naramdaman ni Yang Xiaotian na hindi umalis ang kabilang partido, ngunit naghintay sa labas para lumabas siya. Nalito si Yang Xiaotian. Sino itong payat na kamay? Ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa 10 dakilang ninuno ng God Realm, ngunit naisip niya ang tungkol sa 10 dakilang ninuno na umiiral sa God Realm, at walang makakapantay dito. Gayunpaman, kahit na ang gayong makapangyarihang tao ay kailangan pa ring sumunod sa Panginoon ng Burial God Cliff. Habang lumilipad, binigyang pansin ni Yang Xiaotian ang mga pagbabago sa paligid ng mabituing kalangitan. Sa kabutihang palad, walang panganib sa daan. Matapos dumaan sa maraming suso ng kapangyarihan ng oras, sa wakas ay narating niya ang pinakamalalim na bahagi ng mabituing kalangitan. Sa pinakamalalim na bahagi ng mabituing kalangitan, mayroong isang dagat ng mga bituin na nasuspend. Isang dagat ng mga bituin na ganap na pinalapot ng mabituing tubig. Ang mabituing tubig ay isang likas na kayamanan na maihahambing sa kulog na tubig ng primordial na langit. Ang 10,000 talampakan ng taas na Time God Tree ay nakatayo sa isang piraso ng lupa na kasing laki ng isang isla sa pagitan ng mga bituin, naglalabas ng mabigat na kapangyarihan ng oras, namumuo sa mga ilog ng panahon, at hindi mabilang na mga duwende na nagkakabit at lumipad sa pagitan ng mga puno. 12-dosenang magagandang Time God Fruits ang tumubo sa pagitan ng mga sanga at dahon. Tinitingnan ng Time God Tree at ang 12-dosenang Time God Fruits sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na maging excited. Walang sinuman sa mundo ang makakamit ang kawalang kamatayan, ngunit siya na may katawan ng walang hanggang Diyos ay may pag-asa na makamit ang kawalang kamatayan. Ngunit ang premise ay mayroon siyang Time God Tree. Kung mayroon siyang Time God Tree, magkakaroon siya ng pag-asa na linangin ang Eternal God Body tungo sa totoong walang hanggang kaharian. Take the Time God Tree muna. Natuwa din si Tio Ding at sinabing, take the Time God Tree, at kapag narating mo na ang kaharian ng mga espada, linangin ang natitirang 7 kaharian ng espada hanggang sa kaharian ng maliit na tagumpay. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Gamit ang Time God Tree, ang Hanyuan Destiny God Tree, at ang Hongmeng God Tree, ang kanyang Eternal God Body ay ganap na makakalampas sa 19 na antas sa loob ng 10 taon. Ang natitira ay ang Origin God Body at ang Chaos God Body. Hanggat nakakakuha siya ng sapat na Origin Divine Fruit, ang kanyang Origin Divine Body ay makakalagpas sa 19 na antas. At mayroon siyang Chaos Spiritual Vein, kaya hindi problema para sa Chaos Divine Body na makapasok sa 19 na antas sa loob ng 10 taon. Master Ding, mayroon bang Origin Divine Tree sa Origin Dao Palace? Tanong ni Yang Xiaotian. May Origin Divine Fruit sa Origin Dao Palace, ngunit walang Origin Divine Tree. Sinabi ni Master Ding, kapag pumunta ka sa Chaos Domain para hanapin ang ikalawang kalahati ng Hongmeng Divine Art sa hinaharap, maaari mong hanapin ang Time Origin Divine Tree. Ang Origin Divine Tree ay nasa Chaos Domain. Gumagalaw ang puso ni Yang Xiaotian. Dapat lang, sabi ni Master Ding. Hindi ito 100% sigurado. Kung tutusin, hindi nito alam ang lahat ng bagay sa mundo. Pagkatapos, sinimulang kolektahin ni Yang Xiaotian ang Time Divine Tree. Lumipad si Yang Xiaotian sa isla sa gitna ng Star Sea, sinubukang paandarin ang kapangyarihan ng Eternal Divine Body, at pagkatapos ay lumapit sa Time Divine Tree. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Ang nagpagan sa pakiramdam ni Yang Xiaotian ay hindi siya inatake ng Time Tree matapos maramdaman ang kapangyarihan ng Eternal Body sa kanya. Matagumpay na nakarating si Yang Xiaotian sa harap ng Time Tree, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at idiniin ito sa puno ng Time Tree, habang pinapatakbo ang kapangyarihan ng Eternal Body, dahan-daang tumagos sa Time Tree at nagsimulang pinuhin ang Time Tree. Bagamat si Yang Xiaotian ay may Eternal Body, inabot pa rin siya ng ilang araw upang pinuhin ang Time Tree. Pagkatapos pinuhin ang Time Tree, naramdaman ni Yang Xiaotian ang hininga ng Time Tree at anumang banayad na pagbabago sa Time Tree. Sa pag-aakalang ang payat na kamay ay nagbabantay pa rin sa labas, tinawag ni Yang Xiaotian ang Hanyuan Destiny Tree at ang Hongmeng Tree ng magkasama, pagkatapos ay umupo ng nakakrossleg sa ilalim ng 3 malalaking puno, nilamon ang Time Fruit at ang 4 God Fruits at nagsimulang magsanay. Hindi siya nagsanay ng sinaunang Dragon Art, ngunit nag-practice ng Chaos Heaven Devouring Art, ang Time Divine Art, ang Destiny Divine Art, at ang Hongmeng Divine Art. Makalipas ang 1 taon, ang Eternal Divine Body ni Yang Xiaotian, Origin Divine Body, at Chaos Divine Body ni Yang Xiaotian ay umabot din sa 18 antas.
Sa ngayon, lahat ng kanyang 5 banal na katawan ay umabot na sa 18 antas. 50,000 talampakang Diyos ang umaaligid sa kanyang katawan. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ay patuloy na nagwawalis. Habang nilalamon niyang Xiaotian ang 4 na banal na bunga upang magsanay, ang kanyang lakas ay patuloy ding bumubuti, papalapit sa rurok ng unang bahagi ng 10 antas ng Panginoon ng Diyos. Matapos makapasok ang 5 banal na katawan sa 18 antas, siyang Xiaotian ay hindi nagpatuloy sa pagsasanay, ngunit nangolekta ng isang grupo ng mga banal na puno, at inalis ang isla na nag-aalaga sa Time Divine Tree at ang nakapalibot na dagat ng mga bituin. Siyang Xiaotian ay hindi lumabas, ngunit lumipad ng mas malalim. Pakiramdam niya ay may space channel na iniwan ng Lord of Time sa dulo ng space na ito, na maaaring umalis sa malawak na dagat. Gayunpaman, nang siyang Xiaotian ay lumipad ng mas malalim sa kalawakan, bigla siyang nakakita ng isang pamilyar na metal na ilaw sa kanyang harapan. Ito ay ang Vast Sea Divine Iron. At ito ay isang malaking piraso ng Vast Sea Divine Iron. Mas malaki ito kaysa sa pirasong binili niya sa Duobao Chamber of Commerce. Sa ganoong kalaking piraso ng Vast Sea Divine Iron, ang puwang sa kanyang Vast Sea Boat ay maaaring ganap na ayusin, at hindi na niya kailangang lumipad pa kaliwa at kanan. Pagkatapos, ang bilis ng Vast Sea Boat ay maaaring maging mas mabilis. Bago dumating siyang Xiaotian sa Vast Sea Divine Iron, hindi niya ito inilayo, ngunit ipinatawag niya ang Vast Sea Boat upang ayusin ang puwang sa katawan ng Vast Sea Boat sa lugar. Habang ang Vast Sea Divine Iron ay patuloy na natutunaw sa Vast Sea Boat, ang puwang sa Vast Sea Boat ay patuloy na lumiit at sa wakas ay ganap na naayos. Sinubukan niyang Xiaotian na imaneho muli ang Vast Sea Boat. Biglang, ang malapad na bangka ng dagat ay naging isang sinag ng oras, na punit sa kawalan at agad na nawala. Ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Pinaandar niyang Xiaotian ang malapad na bangka ng dagat ng buong lakas at sumugod hanggang sa dulo. Ang inayos na Vast Sea Boat ay lubhang matatag at ganap na tahimik. Sa wakas ay tumigil siyang Xiaotian sa pagdurusa sa mga bukol. Muling lumitaw ang matagal nang nawala na makinis na kasiyahan. Pagkarating sa dulo ng espasyong ito, mayroon talagang space channel, at umalis siyang Xiaotian sa space channel. Pagkalabas ng space channel, nakarating na siya sa periphery ng Vast Sea. This time, hindi na naman siya hahabulin ng payat na kamay diba. Pinaandar niyang Xiaotian ang malapad na bangka ng dagat patungo sa kaharian ng espada sa napakabilis. Isinasaalang-alang na ang kanyang kinaroroonan ay maaaring nahayag dahil siya ay nanatili sa lungsod. Siyang Xiaotian ay hindi nanatili sa lungsod sa pagkakataong ito at nagmamadaling pumunta sa kaharian ng mga espada. Ang kaharian ng mga espada ay maraming pormasayon ng espada sa kaharian ng espada. Hanggat maaari niyang mahanap ang mga pormasayon ng espada na ito, maunawaan at maisama ang mga ito, maaari niyang ganap na linangin ang lahat ng natitirang 7 kaharian ng espada hanggang sa estado ng minor de edad na tagumpay. Bukod dito, ang kuweba ng Chaos Demon Lord sa Demon Ancestor Continent ay nasa Kingdom of Swords. Maaari na lang niyang hanapin ang kuweba ng Chaos Demon Lord. Bagamat ang kuweba na ito sa Demon Ancestor Continent ay pansamantalang lugar lamang para magsanay ang Chaos Demon Lord, dapat mayroong maraming magagandang bagay. Sa lihim na silid ng sasakyang pangkalawakan, hindi pinino niyang Xiaotian ang 20 milyong taong gulang na lotus ng demonyo, ngunit patuloy na nilamon ang 4 na banal na prutas upang magsanay. Ang kaharian ng mga espada ay napakalayo mula sa malawak na dagat, ngunit pagkatapos na tumaas ang bilis ng malawak na bangka ng dagat, dapat na maabot niyang Xiaotian ang kaharian ng mga espada sa loob ng wala pang 1 buwan. Noong gabing iyon, nakaupo siyang Xiaotian na naka-cross-legged sa Vast Sea Boat, at ang buong tao ay sumanib sa nakapaligid na mundo, na kung saan ay ang estado ng pagiging hindi makasarili. Kahit na napakabilis ng Vast Sea Boat at nagbago ang oras at espasyo, hindi pa rin ito nakaapekto sa pagiging hindi makasarili niyang Xiaotian. Matapos ang mga taon ng pagsasanay at pag-unawa, ang pagiging di makasarili niyang Xiaotian ay umabot na sa pinakamataas. Matapos makapasok sa rurok ng pagiging hindi makasarili, ang isipan niyang Xiaotian ay naglakbay sa buong mundo. Lahat ng mga galaw at anumang banayad na pagbabago sa paligid niya ay sumasalamin sa kanyang isipan. Bigla, nang dumaan sa isang tiyak na tiwangwang na patay na dagat, siyang Xiaotian ay nakakaramdam ng pamilyar na hininga. Ito ay si Lin Wei mula sa Silver Sky Blood Demon Clan. Gayunpaman, bilang karagdagan kay Lin Wei, mayroong ilang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan na may napakalakas na hininga. Binuksan niyang Xiaotian ang kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Lin Wei dito. Ang patay na dagat na iyon ay walang buhay at tiwangwang. Ano ang ginagawa ni Lin Wei at ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan sa napakatiwangwang na patay na dagat? Nakaramdam ng kakaiba, pinaandar niyang Xiaotian ang Vast Sea Boat at sumunod sa malayo.
Bagamat lumilipad ang vast sea boat nang walang anumang pagbabago, maingat pa rin itong kinokontrol ni Yang Xiaotian. Kasunod ng lahat, si Lin Wei at ilang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan sa wakas ay dumating sa harap ng isang rurok ng dagat. Mayroong libu-libong mga taluktok ng dagat sa tuktok ng dagat na ito, na tumatawid sa itaas ng Dead Sea. Lumipad si Lin Wei at ang kanyang mga kasama sa mga taluktok ng dagat, pagkatapos ay dumaan saglit at biglang nawala. Natigilan si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinundan ang ruta ni Lin Wei, dumaan sa 12-dosenang mga taluktok, at dumating sa harap ng isang tiyak na tuktok. Dapat ay pumasok si Lin Wei at ang kanyang mga kasama sa isang tiyak na espasyo, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay at sumubok pasulong, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng pasukan sa kalawakan. Dapat mayroon silang mga card ng pagkakakilanlan sa kanila, at ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng mga card ng pagkakakilanlan ay maaaring mag-trigger ng pasukan sa espasyo, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok ng walang harang, sabi ni Tio Ding. Sumimangot si Yang Xiaotian. Kung gayon, hindi ba't si Lin Wei lamang at iba pang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan ang maaaring makapasok? Pakiramdam niya ay maaaring ito ang punong tanggapan na pugad ng Silver Sky Blood Demon Clan. Napatay natin noon ang isang elder ng Silver Sky Blood Demon Clan, di ba? Hanapin mo ulit ang space artifact niya para makita kung may ID card. Sabi ni Tito Ding. Hindi napigilan niyang Xiaotian na kunin ang space artifact ni Lin Senador, ang elder ng Silver Sky Blood Demon Clan na pinatay noon, at pagkatapos ay naghanap sandali, at talagang natagpuan ang ID card ng kabilang partido. Gayunpaman, natagpuan ang ID card, ngunit ang kapangyarihan ng pagbabawal dito ay ganap na malabo. Obviously, sa pagkamatay ni Lin Senador, nawala rin ang function ng kanyang ID card. Nabigo si Yang Xiaotian. Hayaan mo akong subukan, sabi ni Uncle Ding, at pagkatapos ay binalot ng gintong liwanag ang ID card ni Lin Senador. Unti-unting lumiwanag ang ID card na kanina ay malabo. Unti-unting bumawi ang pagbabawal sa ID card. Pagkatapos ng isang dosenang paghinga, ang kapangyarihan ng pagbabawal ng ID card ay ganap na naibalik. May ganitong operasyon din. Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na magkaroon ng bagong pag-unawa sa kakayahan ni Uncle Ding. Kinuha niya ang ID card ni Lin Senador at sinubukang dumaan sa harapan kasama si Uncle Ding. Oo nga, naramdaman ni Yang Xiaotian na gamaan ang buong katawan niya, nagbago ang tanawin, at napunta siya sa ibang espasyo. Walang mali sa unang post. Ang nilalaman ay nasa 6 hanggang 9 book bar. Ang espasyong ito ay puno ng sigla at mayaman sa espiritual na enerhiya, naganap na naiiba sa Dead Sea sa labas. Tumingin si Yang Xiaotian sa paligid at nakakita ng walang katapusang mga bundok. Sa dulo ng bundok, naroon ang kinang ng palasyo. Gumamit si Yang Xiaotian ng pagtatago sa kalawakan, at pagkatapos ay hiniling kay Ding Ye na tulungan siyang itago ang kanyang hininga at maingat na lumipad patungo sa dulo ng bundok. Hindi nagtagal bago niya nakita ang langit at ang lupa na puno ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak at nagpabalik-balik sa pagitan ng mga bundok at palasyo. Bagamat inaasahan niya na maaaring ito ang punong tanggapan ng Silver Sky Blood Demon Clan, hindi pa rin inaasahan para kay Yang Xiaotian na makakita ng napakaraming master ng Silver Sky Blood Demon Clan. Matapos kumpirmahin na ito ang punong tanggapan ng Silver Sky Blood Demon Clan, mas maingat si Yang Xiaotian na pigilan ang kanyang hininga. Dahil ito ang punong tanggapan ng Silver Sky Blood Demon Clan, marahil naroon din ang ninuno ng Silver Sky Blood Demon. Ang kabilang partido ay isa sa 10 ninuno ng God Realm, kaya wala siyang choice kundi mag-ingat. Maingat na lumipad pasulong si Yang Xiaotian, at pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga taluktok, nakita niya ang isang langit supporting demon peak na nakaharang sa harapan. Ang sky supporting demon peak ay naglabas ng kamangha-manghang kapangyarihan ng demonyo, at ang ibang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan ay hindi nang ahas na lumapit. Malinaw, ito ang punong tanggapan ng Silver Sky Blood Demon Clan. Baka nasa loob din ang treasure house nito. Dumating si Yang Xiaotian sa tuktok ng demonyo at kinumpirma na walang paghihigpit. Pagkatapos ay maingat siyang pumasok. Hindi nagtagal pagkatapos ng paglusot, naramdaman niya ang hininga ni Lin Wei. Lumipad si Yang Xiaotian patungo sa kinaroroonan ng hininga ni Lin Wei. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa isang malaking banal na palasyo. Sa loob ng palasyo, isang malaking grupo ng mga ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan ang naupo ng tuwid, at si Lin Wei, ang batang patriarch, ay nakaupo sa huling posisyon. Nakaupo sa trono sa bulwagan ang isang matangkad na matandang lalaki, ang kanyang buong katawan ay puno ng dugo, ang kanyang aura ay nanginginig sa lupa, at nang makita ni Yang Xiaotian ang matanda, ang kanyang puso ay sumikip. Ang kanyang amo, ang Panginoon ng langit at lupa,
ay inilarawan sa kanya ang hitsura ng Blood Demon Ancestor sa kanya, at ang matandang ito ay ang Blood Demon Ancestor. Gayunpaman, ang Blood Demon Ancestor ay medyo namutla sa sandaling ito, na parang nasugatan siya. Ang Blood Demon Ancestor ay isa sa 10 ninuno ng God Realm, ngunit siya ay nasugatan. Sino ang nanakit sa kanya? Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na isipin ang nakaraan niyang pakikipaglaban kay Meng Bingzo. Baka si Meng Bingzo. Napakatapang mo kaya ng ahas kang pumasok sa aking Yintian Blood Demon Headquarters. Sa oras na ito, ang Blood Demon Ancestor ay biglang tumingin sa labas ng bulwagan at nagsalita. Sa hall, lahat ng master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay tumingin sa labas ng hall nang marinig ito. Haha, sa oras na ito, isang night owl na tawa ang tumunog mula sa kalangitan sa gabi sa labas ng bulwagan. Pagkatapos, isang napakalaking kabaong ang nahulog mula sa kawalan. Ang malaking kabaong na ito ay daan-daang talampakan ang taas at daan-daang talampakan ang haba. Nahulog ito na parang itim na bundok, at duguan ang buong kabaong. Nang bumagsak ang malaking kabaong, tinakpan ng walang hangganang kapangyarihan ng demonyo ang kalangitan, at ang bundok sa ibaba ay direktang nadurog sa pulbos. Nang makita ang malaking dagwang kabaong na ito, nanlaki ang mga mata ni Yang Xiaotian. Sinaunang libingan ng demonyong sekta. At napakalaking kabaong, kung gayon ang taong dumating ay malamang na ninuno ng Ancient Tomb Demon Sect. Bagamat ang Ancient Tomb Demon Sect at ang Silver Sky Blood Demon Clan ay parehong isa sa 10 superpower sa Demon Ancestor Continent, hindi maganda ang relasyon ng dalawang puwersa, at masasabi pang ang napakasama nito. Minsan, upang makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan, ang mga disipulo ng dalawang puwersa ay madalas na nakikipaglaban at nakikipaglaban sa madugong labanan. Sa makatuwid, ang lahat ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan sa bulwagan ay nagulat nang makita ang bagong dating. Ang Dugo Demon Ancestor ay mukhang madilim din nang makita niya ang bagong dating, matanda mula sa libingan. Ang bagong dating ay ang ninuno ng Ancient Tomb Demon Clan. Ang ninuno ng sinaunang libingan na nakahandusay sa malaking kabaong ay tumawa at sinabi, "Matanda Lin, nabalitaan ko na nasugatan ka ng isang babae, at ang pinsala ay hindi magaan. Bilang isang kaibigan sa loob ng maraming taon, naparito ako upang makita ka, huwag kang kabahan." Tumayo ang ninuno ng dugong demonyo, medyo pangit ang mukha. Sinamantala ng kabilang partido ang kanyang malubhang pinsala para bisitahin siya, natural na wala siyang magandang intensyon. Sabi niya, "Okay na ang sugat ko, huwag mo nang pakialaman. Ngayon, may pag-uusapan ang Blood Demon Clan ko, kaya hindi na kita I entertain, please back." Tumawa ang ninuno ng sinaunang puntod at sinabing, "Ako ay naparito upang bisitahin ka, at gusto mo akong itaboy pagdating ko. Hindi ito ang paraan ng pakikitungo sa mga panauhin. Ilang taon na akong hindi nagsasanay sa iyo. Dahil ayos ka na, magsanay tayo." Sa puntong ito, hindi pinahintulutan ng ninuno ng dugong demonyo na magsalita ang dugong demonyo. Ang madugong sinaunang kabaong ay sumambulat na may nakakatakot na kapangyarihan at biglang sumabog patungo sa ninuno ng dugong demonyo. Kung hindi siya malubhang nasugatan, ang Blood Demon Ancestor ay magagawang sugpuin ng Ancient Tomb Ancestor ng isang punto, ngunit sa sandaling ito siya ay malubhang nasugatan. Nang makita ang Ancient Tomb Ancestor na paparating upang pumatay ng buong lakas, nagbago ang kanyang mukha. Habang kumikilos ang Ancient Tomb Ancestor, biglang, nagkaroon ng panibagong tunog na nanginginig sa lupa, at ang mga ninuno ng Ancient Tomb Demon Sect ay inaakay ang kanilang mga disipulo na sumugod na parang tubig. Patayin! Ang Blood Demon Clan at ang Ancient Tomb Demon Sect ay magkasamang lumaban. Malakas ang tunog ng pagpatay. Ang kapangyarihan ng pagsira sa mundo ay parang dalawang sinaunang sagradong bundok na marahas na nagbabanggaan paminsan-minsan. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na aakayin ng Ancient Tomb Ancestor ang kanyang mga disipulo na dumating, ngunit ang Blood Demon Clan at ang sinaunang libingan na sekta ng demonyo ay nag-aaway, at maaari niyang samantalahin ang pagkakataong mahanap ang bahay yaman ng Blood Demon Clan. Tingnan kung mayroong anumang pinagmulang prutas sa bahay ng kayamanan ng angkan ng dugo ng demonyo. Bagamat nakakuha siya ng daan-daang pinagmulang prutas mula sa Hongmengdao Palace, ang mga pinanggalingan na prutas na ito ay malayo sa sapat para makalusot siya sa ika-19 na antas. Kailangan niyang maghanap ng mas maraming pinanggalingang prutas. Kaya, nagtago si Yang Xiaotian sa kalawakan, maingat na pinigilan ang kanyang hininga, at nagsimulang hanapin ang treasure house ng Blood Demon Clan. Kailangan niyang mahanap ito bago matapos ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, ang Demon Peak ay masyadong malaki, at napakahirap na hanapin ito sa maikling panahon. "Master Ding, may paraan ba?" tanong ni Yang Xiaotian. Ang Demon Peak na ito ay puno ng mga ipinagbabawal na porma sayon, at hindi ito madaling tuklasin. Sinabi ni Master Ding, "Bigyan mo ako ng 2 subo ng banal na tubig ng langit.
Hindi nag-atubili si Yang Xiaotian at agad na binigyan si Master Ding ng 2 subo ng Heavenly Holy Water. Matapos lunukan ng 2 subo ng Heavenly Holy Water, ang gininto ang liwanag ni Master Ding ay maliwanag, at isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat at tumagos sa lupain ng Demon Peak. Sa sandaling tumagos sa lupa ang kapangyarihan ni Master Ding, nahadlangan ito ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang liwanag nito ay nanginginig, at ang kapangyarihan ay tumagos sa paghihigpit ng kalaban, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggalugad ng mas malalim. Ang Demon Peak na ito ay may 12-dosenang formasayon. Bilang karagdagan sa 12-dosenang mga formations, mayroong maraming iba't ibang mga puwang, kaya ito ay lubhang mahirap upang galugarin. Maging si Master Ding, pagkatapos uminom ng 2 subo ng Heavenly Dao Holy Water, ay tumagal ng halos kalahating oras upang tuklasin ang buong Demon Peak. Nang makitang binawi ni Master Ding ang kanyang lakas, nagtanong si Yang Xiaotian, "Master Ding, kumusta na?" Ngumiti si Master Ding at sinabing, "Nahanap." Labis na nabuhayan si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Fair na. Kaagad, dinala ni Master Ding si Yang Xiaotian upang lumipad sa isang tiyak na direksyon ng Demon Peak. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Dahil ang sinaunang Tomb Demon Gate ay dumating upang pumatay, marami sa mga ninuno na nagbabantay sa Demon Peak ang lumabas upang lumaban, kaya nagtago si Yang Xiaotian sa kalawakan at madaling dumaan sa sunod-sunod na daanan, at sa wakas ay nakarating sa isang lugar sa ilalim ng Demon Peak at tumayo sa harap ng gate ng Treasure House. Marahil dahil sa sobrang tiwala nila sa kapangyarihan ng iba't ibang formasayon at paghihigpit sa Demon Peak, hindi nagpadala ang Blood Demon Clan ng mga ninuno upang magbantay sa harap ng gate ng Treasure House. Ito ay lubos na nagpadali kay Yang Xiaotian, kung hindi, si Yang Xiaotian ay kailangang maghanap ng paraan upang makitungo sa mga nagbabantay na ninuno. Sa pagtingin sa gate ng Treasure House sa harap niya, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na matuwa. Ang Silver Sky Blood Demon Clan ay isa sa 10 superpower sa Demon Ancestor Continent. Dapat mayroong maraming kayamanan sa kaban ng punong tanggapan nito. Magsimula na tayo. Tumawa si Tio Ding, at medyo naiinip siya. Ang Silver Sky Blood Demon Clan Headquarters Treasury, ang iba pang mga kayamanan ay hindi alam, ngunit dapat mayroong maraming Heavenly Holy Water. Sa pamamagitan ng Heavenly Holy Water, ang lakas nito ay maibabalik ng husto. Kaagad, isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang 18 antas ng Eternal Divine Body at idiniin ang kanyang mga palad sa pintuan ng Treasury. Ang pintuan ng kabangyaman ay ginawa ng pinakamatigas na uri ng banal na bakal sa banal na nasasakupan, ngunit pagkatapos na ang eternal na banal na katawan ay bumagsak sa 18 antas, ang kapangyarihan ng oras ay lubhang kamangha-mangha na sa lalong madaling panahon, ang pinto ay patuloy na naaagnas at naasimilasyon ng kapangyarihan ng panahon, na nagiging mga butil ng oras na buhangin, na lumulutang sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagtingin sa umaagos na buhangin sa kanyang harapan, si Yang Xiaotian ay tila bumalik sa pinangyarihan ng pagbisita sa Mingmen Treasure House sa Kangshen Continent. Hindi ko alam kung saan ang headquarters ng Shenyu Mingyu Demon Gate. Bibisitahin ko ito kapag may pagkakataon ako sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinto ng kabangyaman ay sa wakas ay naasimilasyon ng kapangyarihan ng oras ni Yang Xiaotian. Nang maramdaman na ang kapangyarihan ng labanan sa labas ay patuloy na humihina, si Yang Xiaotian ay nagmamadaling lumipad papunta sa kabangyaman, at pagkatapos ay ibinukas ang kapangyarihan ng kaluluwa at lumipad sa pinakamalalim na bahagi ng kabangyaman ng napakabilis. Pagkarating ko sa pinakamalalim na bahagi ng kaban, nakita ko ang isang serye ng magulong mga ugat ng espiritu na lumulutang sa kalangitan na parang magulong mga dragon, at mayroong kasing dami. Bagamat inaasahan na magkakaroon ng maraming magulong mga espiritong bato sa kaban ng punong tanggapan ng Blood Demon Clan, hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na magkakaroon ng 5 magulong mga ugat ng espiritu. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at mabilis na pinaandar ang kapangyarihan ng Chaos God Body upang makuha ang 5 magulong mga ugat ng espiritu. Matapos tanggalin ang 5 magulong mga ugat ng espiritu, ipinagpatuloy niya ang paghahanap para sa Origin God Fruit, at sa wakas ay natagpuan ang isang tumpok ng Origin God Fruit sa isang lihim na compartment, na may higit sa 100 piraso. Pagkatapos, natagpuan ni Yang Xiaotian ang mahigit 300 bote ng Heavenly Dao Holy Water sa isang jade bottle. Matapos labanan ng mga buhay na patay sa Burial God Cliff, naubos na niya ang napakakaunting Heavenly Dao Holy Water, at ngayon ay maaari na niya itong lagyang muli. Ibinigay ni Yang Xiaotian ang kalahati nito kay Master Ding para maibalik ang kanyang lakas. Nang malapit nang maghanap si Yang Xiaotian ng isang banal na gamot na higit sa 20 milyong taong gulang, ang galit na boses ng Blood Demon Clan Chief ay umalangaw-ngaw, "Bilasan mo, ay seal mo sa akin ang lahat ng espasyo sa Treasure House, at huwag hayaang lumipad ang isang langaw."